Isang araw, sumulpot ang isang virtual reality na laro na tinatawag na Ares. Bawat karakter sa Ares ay pinapalakas ng AI. Mayroon silang sariling personalidad, kaya nilang magpasya at kumilos. Ang Ares ay isang bagong mundo na nilikha ng Asher Corporation. Gumamit sila ng advanced na AI upang lumikha ng mga Diyos. Ang mga Diyos ng Ares ang nagsusuri sa mga manlalaro at nagbibigay ng makapangyarihang kakayahan batay sa kanilang mga nagawa. Ang mga manlalarong nakakatanggap ng banal na pahayag mula sa mga Diyos ng Ares ay magiging mga alamat na bayani. Siyempre, maaari rin nilang itatag ang sarili nilang mga puwersa at maging mga pinuno. Sa madaling salita, lahat ng posible sa realidad ay pwedeng magawa dito at kayang gawing totoo ni Ares ang imposible. Malaki ang epekto ng laro sa kultura ng buong mundo sa sandaling ito ay ilunsad. Sa kasalukuyan, isang grupo ng mga manlalaro ang nasa beginner village, nilalampasan ang mga nilalaman ng laro. Ang pisikal na anyo at kakayahan sa totoong mundo ay nakakaapekto sa mga karakter sa laro, kaya tanging itsura lamang ang maaaring i-customize ng mga manlalaro. Sa ngayon, ilang tao sa paligid ang napansin ang entablado. Isa itong kaganapan na matagal nang nakasanayan mula nang ilunsad si Ares. Wasakin ng kahoy na puppet gamit ang 10 sunod-sunod na palo ng espada. Ang tagumpay ay magbibigay ng eksklusibong game capsule ng Ares na nagkakahalaga ng 50 milyon won at 5 puntos sa lahat ng ability stats. Pero hindi ito kasing simple ng itsura nito. Sa katunayan, kahit ang mga piling pambansang atleta ay nabigo sa hamong ito, kabilang na si Victor Han na ginto ang medalya. Kaya ngayon, naniniwala na ang lahat na imposibleng matapos ang hamon na ito. Bigla, unti-unting lumalapit ang huling kalahok sa likod ng mga tao. Medusiek, ang pinakamalakas na primate na buhay. Sinasabi ng chismis na kayang patayin ng lalaking ito ang isang itim na oso gamit ang kanyang mga kamay. Kung siya yon, maaaring magtagumpay siya sa mas mababa sa 10 suntok. Sa susunod na segundo, pinagsama-sama niya ang lahat ng lakas niya at tinulak ang puppets. Samantala, ang koponan sa likod ng mga eksena ay nanonood ng lahat sa kanilang mga screen. Sana'y magtagumpay si Duze. Sa huli, kung siya pa nga ang mabibigo, tiyak na magdudulot ito ng hindi pagkakasya ng mga manlalaro. Iniisip ng pinuno kung kailangang mano-manong makialam sa sistema ni Ares, pero tiyak na hindi papayag ang direktor. Sa parehong oras, nagtapos ang hamon ni Duziek sa kabiguan. Mali ito. Dapat na tayong umalis dito bago magsimula ang reklamo ng mga manlalaro, pero sa susunod na segundo, may nag-ulat na isang bagong kalaban. Sa palagay mo, makakamit kaya ng isang taong ganito ang tagumpay. Nakasuot pa rin siya ng panimulang kasuotan mula sa paglikha ng tauhan. Ang sandata sa kanyang kamay ay parang binili niya gamit ang pera. Maraming manlalaro ang naniniwala na ang pagbili ng kagamitan ay magdadala ng tagumpay. Mali ang malaking pagkakamaling iyon. Habang papalayo na ang dalawa, isang matalim na tunog ang umalingaw-ngaw. Agad na nahati sa dalawa ang kahoy na manika. Sa parehong oras, lumilitaw ang isang notification window. Ikaw ang unang manlalaro na nakatapos sa hamon ng pagbagsak ng puppet. Lahat ng stat ng kakayahan ay tumaas ng 5 puntos. Nakamit ang 200 puntos ng katanyagan. Nabubulabog ang 2 tao sa likod ng eksena. May mga eksperto pa ba dyan? Paano nangyari ito? Parang ordinaryong manlalaro lang siya. Sandali, tingnan mo agad ang grado ng kanyang armas. Leader, medyo kakaiba ang kalidad ng kanyang armas. Radiance ang epikong klase. Hindi nagtakda ang creator ng limitasyon sa antas. Nang makita ito, labis na nagulat ang leader ng koponan. Talaga bang epic grade? Sino ba talaga siya? Bumabalik ang oras sa nakaraan. Siya noon ang nag-iisang tagapagmana ng isang world-class na master blacksmith. Gayunpaman, isang malaking sunog ang tuluyang nagbago sa kanyang kapalaran. Matapos ang aksidenteng yon, naging walang silbi ang kanyang kanang braso. Hindi na posible maging isang panday ngayon. Ang kanyang nasugatang braso ay nagpapahirap kahit sa mga simpleng trabahong manual. Upang mabayaran ng malalaking bayarin sa ospital, wala siyang magawa kundi magtrabaho bilang manggagawa sa mga konstruksyon. Isang araw, dumating ang kaibigan niyang si Kim Ji-hoon upang hanapin siya. Si Ji-hoon ay binanggit na ang sikat na laro na Ares ay may espesyal na event. Wala pang nakakatapos hanggang ngayon kahit ng mga sikat na manlalaro. Pero kung matatapos mo ito, makakatanggap ka ng game capsule na nagkakahalaga ng 50 milyon won. At naniniwala siya na hindi ganap na imposibleng makumpleto ang hamon. Dahil para sirain ang puppet, Hyunso, maaaring may pagkakataon ka. Para dito, espesyal niyang ginastos ang 10 milyon won sa isang game capsule na may 85% na rate ng synchronization. Oo, mahal ito, pero isang matibay na pamumuhunan. Matagumpay na tapusin ang mga misyon at kikita ka ng malalaking gantimpala. Bukod pa, maaari mong i-convert ang pera sa laro sa totoong pera. Sapat na ang usapan, subukan mo na lang. Sabi ko na, may pagkakataon ka talaga. Kasi si Ares ay may propesyon bilang isang panday. Hyunso, huwag mong kalimutan, ikaw lang ang tagapagmana ng isang world-class na master blacksmith. Sa iyong kakayahan, paano magiging katapat ng isang simpleng puppet? Gayunpaman, nananatili si Hyunso na walang emosyon. Dahil naniniwala siyang hindi angkop ang kanyang kasalukuyang kalagayan para sa ganitong mga bagay. Sa huli, magalang niyang tinanggihan ang mungkahi ng kaibigan niya. Ngunit si Ji-hoon ay nababahala. Gaano pa katagal kang mananatiling ganito, hindi mo ba iniisip ang iyong kinabukasan? Ang lahat ng gastusin sa medikal ay umabot ng 3 bilyong won. Isang napakalaking halaga yun. Di ba sinabi mong gusto mong maging panday habang buhay, magagawa mo yan sa Ares? Kaya ko ang 10 milyon won lang, hindi mo pwedeng makinig sa kaibigan mo kahit minsan lang.
Nang marinig ito, agad na pumasok si Hyunso sa malalim na pag-iisip habang paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang isipan ang mga salita ng kaibigan niya kasabay ng ritmo ng pagtutukod ng bakal. Ang hindi mapakilang puso ni Hyunso ay ganap na nagliyab. Sa huli, pumunta siya sa harap ng game capsule. Ang mga apoy na sumisingaw sa bawat patak ng pawis. Ang nakagawi ang tunog ng paghampas ng martilyo. Ama, susubukan kong muli ang buhati ng martilyo. Ilang sandali ang lumipas, pumasok si Hyunso sa mundo ni Ares, sinusuri ang kanyang katawan. Sa susunod na segundo, naibalik ang katawan ni Hyunso. Kumpirmahin ang itsura na ito. Syempre, pinili niya ang oo. Hindi lang nawala ang mga peklat, kundi bumalik pa ang lakas sa kanyang kanang kamay. Jihon, yung lalaking yon. Ngayon utang ko na siya ng 10 milyong won. Mukhang kailangan kong magporsige para mabayaran ito. Sa isang kisap mata ng asul na liwanag, si Hyunso ay naipadala sa tindahan ng panday ni Rennie sa Baldon Territory Beginner Village. Sa sandaling ito, nagrereklamo ang isang panday. Putang inang mga instruktor, mas gagawa ako ng mas magandang espada kaysa sa kanila. Pagkatapos ay pinukpok niya ng may determinasyon ang metal. Pero sa susunod na segundo, tinawag ni Hyunso na itigil siya. Hindi yan ang tamang paraan. Mukhang gumagawa ka ng sandata na may talam pero hindi ito magbibigay ng dekalidad na espada. Alam kong maaaring tunog itong bastos, pero nakikita kong seryoso ka sa paggawa ng magandang espada. Hindi ko pwedeng panoorin ka lang na nahihirapan sa maling paraan. Nang marinig ito, naging interesado ang pandgitara. Parang alam mo kung paano gawin ito. Sa ganitong kaso, titignan ko ng mabuti gamit ang mata kung talaga bang may kakayahan ka. Sa ngayon, nagulat si Hyun. Ang plano niya ay makipagkaibigan muna sa panday, saka hihingi ng permiso na gamitin ang pugon. Pero ayos na rin ito. Kaya't siya ay humihiling. Kung mapapatunayan ko ang aking kakayahan, maaari ko bang panatilihin ang espada na gagawin ko? Huwag mag-alala, papayagan kitang panoorin ang buong proseso ko. Siyempre, pumayag ang panday ng walang pag-aatubili. Ngunit, kung hindi mo magagawa, babayaran mo ang presyo ng iyong kayabangan. Ilang sandali ang lumipas, kinuha ni Hyunso ang martilyo. Bagamat hindi niya masiguro na kaya niyang gawin tulad dati, sulit ang pakiramdam na ito subukan. Sa bawat pagtama ng kanyang martilyo, sumisilip ang masasakit na alaala sa kanyang isipan. Lahat sila ay nagpapalakas ng kanyang determinasyon. Unti-unting bumabalik ang nakalimutang pakiramdam ang tunog ng paghampas at ang init na dumadampi sa kanyang balat. Kahit ngayon, naaalala pa rin ng katawan niya ang pakiramdam na ito. Samantala, tinitingnan ng panday ito ng may interes. May kakayahan naman siya, pero malamang pang ibabaw lang ang antas nito. Pero bakit parang masaya siya, ngunit walang binabago ang kaligayahan? Para makaligtas dito, ang mahalaga ay ang resulta. Kung wala kang pambihirang kasanayan, may hangganan kang hindi malalampasan. Bigla na lang siyang nakapansin ng isang kakaibang bagay. Pag-iikot nito at muling pagpukpok, ito ay isang paraan na nagpapataas ng tigas at nag-aalis ng mga dumi. Paano ko hindi naisip ang ganitong simpleng paraan, pero epektibo nga ba ito? Pagkatapos ay pinaganya niya ang kanyang mata sa pagsusuri at natuklasan na ang bakal ay umangat mula sa antas D patungo sa antas C. Ito ay nagdulot sa kanya ng malaking gulat. Bagamat nakagawa na siya ng mga sandata na may C-grade dati, hindi kailanman sa ganitong kabiles. Mukhang hindi siya nagsisinungaling. Pero dapat hanggang dito lang siya. Dahan-daang nagigising ang panday mula sa upuan. Sa susunod na segundo, nabigla siya sa kanyang nakita. Tuloy pa rin ang lalaking ito sa paghampas at pagpainit. Paulit-ulit na inuulit ni Hyunso ang prosesong ito. Biglang nag-activate ang mata ng blacksmith sa pagsusuri. Ang bakal ay umakyat na sa binaantas. Napatigil siya sa paghinga sa sobrang pagkatakot. Nang walang kasanayan, naabot niya ang binaantas at hindi pa rin siya tumitigil. Ibig sabihin ba nito na naghahangad pa siya ng mas mataas na antas? Sa sandaling ito, biglang nauubusan si Hyunso ng lakas, kaya agad na pumapasok ang panday upang tumulong. Sabihin mo lang ang gagawin ko. Tutulungan kita. Sa wakas, sa kanilang pinagsamang pagsisikap, ang bakal ay umakyat sa A na antas. Ito ay sapat na upang makagawa ng isang bihirang antas na armas. Walang bihirang uri ng armas ang nagawa sa nayo ng baguhan. Sa pamamagitan nito, tiyak na makakagawa siya ng isang natatanging espada. Pero naniniwala si Hyunso na malayo pa ito sa sapat. Ang interesante mo, sabi mo gusto mong panatilihin ang espada na gagawin mo, di ba? Gamitin mo ito at gawin mo ulit. Ito ay mithril, isang mineral na ipinasa mula sa aking pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Marami na akong natutunan mula sa iyo, ngunit ang antas ng mineral na ito ay lampas sa aking kasalukuyang kakayahan. Hindi ko mapigil ang gustong makita kung anong uri ng armas ang gagawin mo gamit ang mineral na ito. Sa ngayon, nakalutang si Hyunso sa kanyang pag-iisip. Ito ay isang bagay na hindi talaga nangyayari sa totoong buhay. Para sa isang taong hindi pa nagamit ang material na ito, isang malaking panganib ito, mukhang wala na akong magagawa. Sasamahan kita habang natututo rin ako. Isang buwan ang lumipas, natapos ni Hyunso ang sandata. Kamanghamanghang liwanag ng armas na pang-epic, walang limitasyon sa antas para sa lumikha. Ang mga espesyal na kakayahan ay ang mga sumusunod. Tandaan, hindi na ito lalabas muli sa nayo ng baguhan. Isang alamat na tibak na isinilang mula sa kamay ng isang manggagawa, bumabalik ang oras sa kasalukuyan. Kaya ginawa nitong tao ang espada gamit ang mithril at natapos ang hamon ng puppet. Ngayon, niyayakap ni Deputy Lee ang personal na impormasyon ni Kang Hyunso. Nagla-login siya mula sa bahay ng isang kakilala. Kakatanggap lang ni Ares ng kanyang address para sa capsule delivery.
Ngunit mahigpit niyang hiningi na huwag ilantad ang kanyang tunay na impormasyon sa mundo. Nagtataka ang pinuno ng grupo tungkol dito. Kung iaanunsyo natin ito, magiging sikat siya agad sa isang gabi. Bakit niya tatanggihan yon? Dapat may dahilan. Kaya nasaan na siya ngayon? Nasa pagsasanay ng mga mangangaso na siya. Samantala, unti-unting nagsasalita si Rolsey. Batang, dito na magsisimulang lumitaw ang mga totoong halimaw. Nakikita ko ang iyong antas. Pasensya na, ngunit ang isang manlalarong nasa antas 1 ay hindi makakapasa sa pagsubok na ito. Huwag sayangin ang oras. Bumalik ka at manghuli ng ilang kuneho sa paligid, saka bumalik. Pero nalilito si Hyunsu. Hindi ba niya nakikita ang aking mga kakayahan at estadistika? Huwag na nating sayangin ang oras. Simulan na natin. Sige, pumili ka ng kahit anong espada dyan. Kung okay lang ang kahit anong espada, pwedeng gamitin ko ang sarili kong espada. Pagkatapos pumasok ni Hyunsu sa Hunter Training Ground, nilapitan siya ng team leader at iba pa, at unang iniulat ang kasalukuyang kalagayan ni Hyunsu. Dahil nanatili siya sa beginner village ng isang buwan, nakabuo siya ng maraming pangunahing stat ng kakayahan. At higit sa lahat, siya lang ang may epikong uri ng sandata sa beginner village. Wala pa siyang klase kahit. Talaga bang dapat nating iwasan at hayaang si Ares ang bahala dito ng buong buo? Naniniwala ang direktor na hindi na kailangang mag-alala ng sobra. Nasa Baldon Hunting Ground na ba siya ngayon? Hindi rin niya alam kung ano ang magiging kapalaran niya. Tingnan na lang natin kung hanggang saan siya makararating. Samantala, labis na nagulat si Rolsey. Sabi niya gusto niyang gamitin ang sarili niyang espada. Mukhang isang gawa sa kamay na espada ito. Baka isang panday siya. Pagkatapos ay bahagyang ngumiti siya. Ang mga halimaw dito ay lahat napakalala. Mga sanay na mandirigma ay mas mahusay kaysa sa gawang binuo mong sandata. Kung pinili mong maging isang panday, bakit ka nandito? Bumaba ang affinity ni Guro Rolsey ng 10 puntos pero hindi alintana ni Hyunsu. Matapos lahat ng pinagdaanan niya sa totoong buhay, ang paggawa ng armas ay isang walang silbing pangarap pero iba si Ares. Pakiramdam niya, ito ay isang lugar na kumikilala sa kanyang pagsisikap. Ako ang magiging pinakamabilidad na espada na magtatagumpay sa larangang ito. Pakiusap, bigyan mo ako ng pinakamahirap na pagsusulit. Nang marinig ito, medyo naiinis ang instructor. Mukha bang minamaliit niya ako ng ganito? Marami na akong naituro. Baka mali ang aking paghuhusga sa'yo. Sundan mo ako. Ang trabaho ko ay turuan ng mga dayuhan ng mga pangunahing kaalaman at pagkatapos ay subukin sila, ngunit nagbibigay din ako ng mga pagsubok upang pumili ng mga natatanging mahuhusay. Sa ngayon, ang pinakamataas na record sa training ground ay ang level 3 na pagsubok. Ang halimaw sa pagsubok ay isang goblin na level 6 na may napakataas na bilis. Kung mabibigo ka, hindi ka pwedeng lumapit dito sa isang linggo. Naiintindihan mo ba? Pero medyo hindi masaya si Hyunsu. Isang level 3 lang na pagsubok dito. Gusto kong makamit ang pinakamataas na antas ng sabay-sabay. Nang marinig ito, agad na nawala sa katinoan ng instruktor. Pagkatapos ay tinawag niya ang halimaw sa pagsubok ng antas 4. Berserker Goblin na antas 15. Kakaunting tao lang sa buong mundo ang nakapasa sa pagsubok sa ikatlong yugto at wala pang nakapasa sa yugto 4. Sa isang kisap mata, biglang umatake ang Goblin kay Hyunsu. Sa parehong oras, matatag na pinapagana ni Hyunsu ang kanyang kasanayan sa armas. Ang Resilient Blade ay nagpapataas ng pisikal na atake ng 12% at depensa ng 8% sa loob ng 40 segundo. Sa isang malakas na tunog, agad na napatay ang Berserker Goblin. Sa pagkakataong ito, may isa pang Berserker Goblin na umatake, ngunit hindi siya nakaiwas sa oras at natama ng palo ng Goblin. Sa ngayon, tahimik na nanonood ang instruktor sa gilid. Gaya ng inaasahan, agad na nakakuha ng critical hit ang Goblin, pero sa sumunod na segundo, na-stun siya. Hyunsu, isang manlalaro na nasa antas 1, ay tunay na nakayanan ng critical na suntok. Lahat ito ay dahil sa kanyang masigasig na paggawa ng sandata. Malaki ang pagtaas ng kanyang stamina at lakas. Hindi ka pa tapos. Ang tunay na panganib ay nagsisimula pa lang. Sa sandaling ito, ginamit ng Berserk na Goblin ang Berserk Thrust na kakayahan nito. Agad nitong tinatamaan ang katawan ni Hyunsu. Sa puntong ito, marami na siyang negatibong epekto sa kalusugan. Kahit ang instruktor sa tabi ay hindi maiwasang humanga. Kahanga-hanga ang batang ito pero naabot na niya ang kanyang hangganan. Ngayon, habang hinaharap ang atake ng dalawang goblin, dahan-daang itinaas ni Hyunsu ang kanyang espada. Nagtitiwala ako sa sandatang ginawa ko. Pumapasok ang passive skill ni Radiance. Agad na tumataas ang bilis ng atake ng Swift Blade ng 1.7 beses sa loob ng 1 segundo. Sa sumunod na segundo, lahat ng goblin sa harap niya ay pinatay sa isang suntok. Nagtataka ang lahat sa panunood, nanginginig sa takot. Pagkatapos ay ipinakita ng instruktor ang isang sobrang masayang ekspresyon. Talagang may nagawa ang lalaking ito na hindi magagawa ng kahit sino. Kahit na magaspang, nagamit mo ang mga kalamangan ng espada para sa sunod-sunod na mga atake. Mukhang marunong ka ng bahagya sa pagsasanay sa espada. Siyempre, may nagsabi sa akin na para maging isang panday, kailangan munang matutunan kung paano gamitin ang mga armas mismo. Tinitingnan ng mga sugat sa kamay ni Hyunsu, agad na naintindihan ni Guro Rolsian ang lahat. Ganito talaga ang isang tunay na panday. Pasensya na sa akin kanina, umabot na sa pinakamataas na antas ang affinity ni Rolsian. Pagkatapos, nagmumungkahi si Rolsian kay Hyunsu. Talagang kahanga-hanga ang iyong talento. Gusto mo bang maging Panginoon ng Liwanag? Yan ay isang alamat na klase. Sa ngayon, ang dalawang tao na nanunood sa likod ay tuluyang nabigla.
Talagang nilaktawan niya ang Light Knight at inalok siya ng legendary na nakatagong klase na Lord of Light. Sa ganitong paraan pa lang, isa na siyang manlalaro ng ikalawang antas na espesyal na pamamahala. Bagamat maganda ito, kapag tinanggap niya ang quest para sa pagbabago ng klase, wala nang pagbabalik. Ang Lord of Light ay isang marangal na nilalang na namumuno sa daan-daang Light Knights. Iyan ang tagapangalaga ng mundo. Ano sa tingin mo? Hindi ko ito binibigay ng basta-basta. May kakayahan kang maging hari ng mga kabalyero, pero matatag na tinanggihan ni Hyunsu siya. Hindi ako isang knight, ako ay isang panday. Gaya ng iniisip ko, ang galing mo talaga. Akala ni Hyunsu dati na hindi na siya muling hahawak ng martilyo. Ngunit sa Ares, nararamdaman niya na nagsimula muli ang kanyang buhay bilang isang panday. Sa sandaling ito, may lumalabas na notification window. Nakalihim na misyon na unlock. Misyon na B-grade. Makipagkita sa Lord. Paglalarawan. Pumunta ka at makipagkita kay Lord Vance. Ito ang aking liham ng rekomendasyon. Pumunta ka sa kastilyo ng Panginoon. May naghihintay na isang espesyal na panday katulad mo. Pagkatapos ay binigyan ng instruktor si Hyunso ng isang set ng armor na dating ginamit ng Lord of Light bilang gantimpala. Kahit na ito ay kalawangin at nawala na ang orihinal nitong gamit, kung ikaw, magagawa mong gamitin ito. Punta ka na at subukan. Matupad ang hindi magagawa ng iba. Sa puntong ito, sa wakas ay humihinga ng maluwag ang dalawang tao sa likod ng mga eksena. Sa wakas, may pagkakataon na makita ang posibilidad. Ang posibilidad na isang panday ay magbago ng klase upang maging Diyos ng mga panday. Matapos makapasa sa Hunter Training Ground, tinanggap ni Hyunso ang pangunahing misyon at pumasok sa teritoryo. Sa pagkakatapos ng lahat ng tutorial para sa mga baguhan, handa na siyang simulan ang kanyang tunay na pakikipagsapalaran. Pero bago iyon, kailangan niyang bumalik sa totoong buhay upang ayusin ang ilang bagay. Kahit nasanay na siya maging isang blacksmith sa laro, ang pinakamahalaga ngayon ay ang pag-aasikaso sa ospital ng kanyang ama at gastusin sa pamumuhay. Bigla siyang tumawag si Jihon. Narinig ko na nakapasa ka na sa Hunter Training Ground, kaya magagamit mo na ang auction house. Ang auction house ay isang lugar para sa kalakalan ng mga kagamitan sa laro. Dalhin mo ang iyong kagamitan sa auction house at maaari kang kumita ng mga gintong barya. 10 ginto ang katumbas ng 10,000 won kaya maraming tao ang nagsisilbing mga ngalakal doon. Kaya gusto kong maglaro ka ng Ares. Sa puntong ito, dagdag ni Jihon, alam mo ba kung ano ang napagtanto ko habang naglalaro ako ng larong ito? Hindi pa ako nakakakita ng mga sandatang hihigit pa sa ginawa ninyo ng iyong ama. Kaya hindi ko ba sinabi sa'yo? Siguradong magtatagumpay ka. Kapag nakuha mo na ang capsule ng laro na gantimpala sa iyo ni Ares, mas magiging magaling ka pa. Pagkatapos, unang pinupuno ni Hyunso ang kanyang tiyan. Mula ngayon, iaatras niya ang lahat ng kanyang atensyon sa paggawa at pagtapos ng mga misyon. Bagamat hindi ito kasing bigat ng trabaho ng isang tunay na panday sa mundo, nangangailangan din ng paglalaro ng laro ng malaking pisikal na lakas. Kaya't masigasig siyang nag-eehersisyo araw-araw. Tatay, sandaling hintayin mo pa ako. Siguradong gisingin kita ulit. Pagkatapos, muling pumasok si Hyunso sa Ares at kumonekta sa bahay pamana. Para ipakita ang iyong mga items sa auction, mangyaring ilagay ang pangalan ng tindahan. Pagkatapos ay pinangalanan niya ang tindahan na Hans Blacksmith. Sa sumunod na sandali, siya ay naipadala sa patio ng Hans Blacksmith. Sa sandaling ito, lilito ang isang notification window. Maaari mo nang gamitin ang auction bulletin board anumang oras. Sa ngayon, iniisip niya kung ano ang ilalagay. Maliban sa Radiance, mayroon lamang isang eksperimento na gawa sa pabrika. Isang espada na may bihirang grado ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 70 gintong barya. Pero dahil sinabi ni Jihon na huwag itong gawing masyadong mura, itinakda niya ito sa 100 gintong barya. Sana ay may magandang balita. Habang naghihintay, nagpasya siyang ipagpatuloy ang pag-aaral tungkol sa sistema sa Nayon. Ngunit nang alista niya ito sa auction, nagulat ang lahat ng manlalaro sa katangian ng sandata. Isang likha mula sa Antas 1 at ginawa kahit walang klase. At higit sa lahat, patuloy na tumataas ang presyo ng auction para sa armas na ito. Samantala, nakikipag-ugnayan si Bram mula sa Golden Shield Guild sa Vice Guild Leader. Ang bagay na ito ay sobrang kahanga-hanga. Narinig ko na ang gumawa nito ay isang level 1 na walang klase at nakagawa ng pinakamagandang espada mula sa pinakapangit na materyales. Mas importante pa rito, may pagpapahusay ang espada na ito ng kagamitan. Kapag nagpapahusay, mas mababa ang antas ng materyal, mas mababa ang tsansa ng tagumpay. Kahit gamit ang parehong klase ng materyales, hindi masyadong nababawasan ang gastos. Pwedeng gamitin ang katangian ng espada hanggang level 50. Yung lalaking nagngangalang First Sword, isang sandata na may antas 1 at may aktibong kasanayan, naniniwala akong karapat dapat itong makuha. Nang marinig ang pahayag ni Bram, lahat sa guild ay nagsasabi na nais nilang bilhin ang armas na ito. Samantala, matapos ilagay ang espada sa auction, nakaramdam si Hyunso ng kaunting hiya. Paano kung hindi ito may benta? Bigla, isang window ng notification ang lumitaw. Ang nakarehistrong item mo, ang unang espada ni Hyun, ay nabenta na. Pakisuri ang kagamitan sa aklat ng manlalakbay. Sa ngayon, gulat na gulat siya. Mabilis itong nabenta, pero mas nakababahala ang presyo. Talagang nakabenta ito ng 1,000,000 na won. Talagang kamangha-mangha ito. Ang bumibili ay si Bram mula sa Golden Shield Guild. Sa pagkakataong ito, nagsusumite ang Golden Shield Guild ng isang mensahe. Ikinagagalak naming bilhin ang unang likha ni Hyun.
Palaging bukas ang aming pintuan sa mga natatanging manlalaro. Nais ng guild na makipag-ugnayan sa iyo para sa isang eksklusibong kontrata sa pagbebenta o kung nais mong sumali sa guild, maaari kang makipag-ugnayan sa akin anumang oras. Napansin niya na ang Golden Shield Guild ay may 780,000 followers. Minsan nang sinabi ni Jihon na mas mahirap makakuha ng mga tagasunod kaysa mag-level up. Maraming tagasunod na nangangahulugang maraming manlalaro ang nakatutok sa guild. Ang pansin ay konektado sa kita. Bagamat ang tindahan ng Panday ay mayroon pang 82 followers, patuloy ang pagdating ng mga imbitasyon sa pager recruit mula sa mga pangunahing guild. Si Ares ay naghihintay sa mga Panday na unti-unting nawawala sa tunay na buhay. Dahil sa taglay nilang walang kapantay na kasanayang teknikal, sila ay nagniningning ng maliwanag kay Ares. Pagdating ni Hyunsu sa kastilyo ng Panginoon, alam niya na hindi pa panahon upang sumali sa isang guild dahil hindi pa niya naipapakita ang kalahati ng kanyang kakayahan. Susunod, tutukuyin niya ang kanyang sariling halaga. Samantala, dahan-daang nagsasalita ang Panginoon. Belle, talagang walang paraan, oo, aking Panginoon. May posibilidad na mabaygo sa proseso ng pagpapanumbalik. Mapanganib ang pagtatangkang mag-restore. Maaaring permanenteng masira ang pana. Kailangan nating humanap ng pinakamahusay na eksperto sa pagpapanumbalik sa kontinente. Ngunit karamihan sa mga taon yun ay may mahiyain na ugali at ayaw makipagkita sa kahit sino. Nabalisa ang Panginoon nang marinig ito. Hindi ko maaaring iwanan ng trabaho sa aking teritoryo para hanapin sila ng mag-isa. Ito lang ang tanging alaala na iniwan ng aking ama. Walang nakakita ng ganitong uri ng espesyal na pana. Parang walang paraan. Sa sandaling ito, ngumingiti si Belle ng masama. Lumalabas na siya ay isang level 100 na manlalaro na may klase na magnanakaw. May layunin ng paglapit niya kay Lord Vance. Ibibigay ko sa iyo ang pana at ang ginto para sa pagpapanumbalik. Ibigay mo lang ang pana at dadalhin ko ito sa kabisera para sa perpektong pagkumpuni. Biglang lumitaw si Hyunsu sa likod nila. Kaya ko itong ibalik. Maaaring maibalik ang pana dito mismo. Sa sandaling ito, labis na nagulat si Ginoo Vance. Sinasabi mong kaya mong ibalik ang nasunog na pana. Guardia, saan galing itong lalaking ito? Agad na sumagot ang guardia. Kataas-taasang, may dala siyang liham ng rekomendasyon mula kay Instruktor Ralso. Ralso, ang ibig mong sabihin ay si Ralso mula sa training ground ng mga baguhang mangangaso, saka nagsalita ng dahan-dahan ang Panginoon. Bilang Panginoon ng teritoryo ng Baldon, inaanyayahan kitang ipahayag ang iyong kakayahan at karanasan. Hiningi ni Panginoon Vance na malaman ang iyong klase at antas. Ako si Hyunsu. Sa kasalukuyan ay nasa antas 1 ako at walang klase. Nang marinig ito, nagalit si Belle sa tabi. Isang simpleng level 1 lang ang may lakas ng loob na magmalaki sa harap ng Panginoon at wala ka pang klase. Tanging mga blacksmith na level 80 lang ang pwedeng matuto ng mga kasanayan sa pagpapanumbalik. Hindi mo man lang alam yan, ito ay isang epikong klase ng recurve bow, alam mo ba? Inubos ko ang isang buong linggo dito. Pero ang susunod na sinabi ni Hyunsu ay labis siyang nagulat. Hindi ito isang recurve bow. Tinatawag itong horn bow. Sa mga salitang ito, lahat ng naroroon ay napapahinto. Samantala, dahan-daang nagsasalita si Hyunsu. Nabalitaan ko mula kay Guardia Beck ang pangkalahatang kalagayan. Ang pana na ipinasa ng iyong ama sa iyo ay sinunog at nais mong maibalik ito. Ito ay isang pana na may kakaibang anyo na hindi pa nakita dati na ipinagkaloob nung matagal na panahon ng isang misteryosong dayuhan. Sa puntong ito, pinutol siya ng Panginoon. Karaniwan akong mapagpasensya sa mga dayuhan pero napapagod na ako sa pakikinig sa mga walang kwentang sinasabi tungkol sa aking pamana ng pamilya. Mula ngayon, maaari ka nang magsalita ng mga bagay na kaya mong panindigan. Nang marinig ito, agad na sumagot si Hyunsu. Gusto kong makumpirma ang isang bagay. Bagamat ito ay isang kakaibang hugis na pana na ibinigay ng isang dayuhan, ginawa ito sa loob ng teritoryo, hindi ba? Nang pumasok ako sa hall ng Panginoon, nakakita ako ng isang larawan ng isang hayop na mukhang buffalo. Ang mga sungay ng buffalo ay isang napaka-espesyal na material sa aking mundo. Gayunpaman, medyo kakaiba ang tali ng pana. Hindi ginagamit ang whale sinew sa pana na ito, kundi ang whale sinew. Maaari mo bang ipaliwanag yon? Tama ka. Ang dayuhang iyon ay kaibigan ng tatay ko at isang panday din. Ang nakita mo ay isang larawan ng isang kawan ng mga dambuhalang buffalo monster na gumagalaw. Ang dambuhalang mga sungay ng buffalo at whale sinew ay mga mamahaling materyales na maaari lamang makuha mula sa mga swamp at pantalan sa teritoryo ng Baldon. Yung taong iyon ginamit ang mga dekalidad na materyales na ito para gawin ng pana at ibinigay ito sa aking ama. Hindi ko akalain na matutuklasan mo ang mga lihim na materyales na kahit ang mga blacksmith na level 100 ay hindi napapansin. Hindi ko pwedeng hayaan na mawala ang pamana ng pamilya na ito, kaya naghahanap ako ng taong makakapag-ayos ng pana. Hyunsu, tama ba? Kung maaari, tulungan mo akong maibalik ang pamana na ito. Tanggap ang misyon. Ibalik ang sungay na pana ni Lord Vance. Gantimpala, grade A, 500 ginto. Pagkatapos ay signal si Lord kay Belle, maaari ka nang umalis. Tatawagan kita kapag kailangan kita. Naaapektuhan nito si Belle. Putang ina, anong meron sa taong ito, maghintay ka lang, pagsisisihan mo ito. Ilang sandali ang lumipas, tinanong ng Panginoon si Hyunsu kung anong mga materyales ang kailangan para maibalik ang pana. Pwede mo ba akong tulungan hanapin ang horn ng buffalo at ang sinyo ng balina? Kailangan ko rin ng kahoy na oak, mulberry, kawayan, at mga kasangkapan.
Habang hinahawakan ni Hyunsu ang sungay na pana, sa susunod na sandali, lalabas sa kanyang paningin ang paraan upang maibalik ito at ang mga kailangang materyales. Minsan tinuruan siya ng kanyang ama kung paano gumawa ng mga pana. Ngayon kailangan mong matutunan gamit ang iyong mga kamay ang pakiramdam ng paghawak ng mga materyales. Sa tulong ng 79% synchronization gamepad, maaari na niyang umasa sa muscle memory upang makagawa ng mga pana ayon sa mga paraan ng kanyang ama. Samantala, lumapit ang Lord kay Hyunsu. Hayaan mong tulungan din kita. Ilang sandali ang lumipas, naghati ang dalawa ng gawain at nagsimulang magproseso ng iba't ibang materyales. Di nagtagal, hinihingal na at pagod na ang Lord. Ngunit nang makita ang masayang ekspresyon ni Hyunsu, hindi maiwasan niyang makaramdam ng lakas. Mabilis na lumipas ang isang linggo. Kahit halos hindi na kaya ng aking Panginoon, kailangan pa rin ni Hyunsu ang kanyang tulong sa paggawa ng katawan ng pana. Aking Panginoon, palagi kang pumupunta upang tumulong sa akin dahil nais mong maibalik ang pamana ng iyong ama sa iyong sariling mga kamay, tama ba? Tama iyon. Ang busog na ito ay nagdadala ng mga alaala ng aking ama at ko. Ikaw naman, Hyunsu, mukhang masaya ka kapag ginagawa ang hornbow. Tama iyon. Marami rin akong masasayang alaala, ngunit ang pagbabalik ng mga alaala ay nangangailangan pa rin ng oras at pagsisikap. Araw 10, araw 15, araw 20. Sa huling araw, sa wakas ay natapos ng dalawa ang hornbow na tinatawag na archer. Epat na armas, hornbow na tinatawag na archer. Ang mga espesyal na kakayahan at katangian ay ang mga sumusunod. Isang hornbow na mas pinong at mas makapangyarihan kaysa sa orihinal. Nagbabago ang eksena. Lumapit ang Ginoo sa estatwa ng kanyang ama. Ama, pinapanood mo ba ako? Katulad noong dati, isang misteryosong dayuhan ang nagbigay sa akin ng hornbow na ito. Ginoo ko, subukan mo agad ito. Pakiramdam mo pa rin ba ay katulad noong dati, habang hinuhugot ng Panginoon ang pana at pinapalipad ang palaso, tinatamaan nito ang target na 10 metro ang layo. Mas iba na ito. Mas maganda pa ito kaysa dati. Sa sandaling ito, lilito ang isang notification window. Higit ka na sa 100% ang performance. Matagumpay ang pagpapanumbalik. Nabot na ang pinakamataas na antas ng pagkakaibigan sa Panginoon. Hyunsu, salamat. Kumpara sa nagawa mo, napakaliit ng gantimpala na ibinibigay ko sa iyo, kaya binibigyan kita ng karagdagang 2,000 gintong barya at maaari mong gamitin ng malaya ang tindahan ng panday. Nang marinig ito, natuwa si Hyunsu. Sa huli, ang 2,000 ginto ay nagkakahalaga ng higit sa 2 milyon, sapat na para sa kanyang pamumuhay ng ilang sandali. Pagkatapos, nagbago ang tono ng Panginoon. Pero nais mo bang matutunan ng sining ng espada? Iminungkahi ng Panginoon na matutunan ni Hyunsu ang sining ng espada. Una siyang mandirigma, saka naging Panginoon ng Bolden. Nakilala siya sa buong mundo dahil sa kanyang flaming espada. Kayang-kaya niyang pumatay ng mga halimaw na nanggagaling sa lahat ng direksyon ng sabay-sabay. Ito ang lihim na kasanayan sa espada ng kaharian ng apoy na nagpoprotekta sa Panginoon ng Bolden. Bagamat likas na magpapanday si Hyunsu, nakikita ng Panginoon ang talento niya bilang isang swordsman. Pagsasamahin ito sa rekomendasyon ni Guru Ralston, mas lalo pa niyang pinaniniwalaan ang katotohanan ito. May kakayahan si Hyunsu na kontrolin agad ang mga kagamitan at ang lalim ng kanyang kaalaman sa iba't ibang armas ay kahanga-hanga kaya nais ng Panginoon na ibahagi sa kanya ang pangunahing bahagi ng kanyang espada. Kwento ng kasanayan. Matutunan ng pagsasanay sa espada na apoy. Makukuha ang kasanayan kapag umabot na sa 80% ang kasanayan. Maikli ang oras. Sumunod ka agad sa akin. Ang paghihirap ay hindi magiging mas mababa kaysa sa dinanas ko sa paggawaan ng panday. Ang susunod na buwan ay mabilis na lumipas. Habang gumagawa ng hornbow, kailangang ayusin din ni Hyunsu ang kalawang na baluti ng Lord of Light at matuto ng espada mula sa Lord. Sa wakas, natapos din ni Hyunsu ang kanyang pagsasanay sa espada. Pagkatapos ay dumating ang sandali ng paghihiwalay. Nagtataka ang Panginoon. Hyunsu, saan ang susunod mong destinasyon? Gusto kong pumili ng aking klase. Bago umalis, inaayos ni Hyunsu ang kanyang kagamitan. Bagamat medyo mababa ang antas ng armor ng Panginoon ng Liwanag, sa kabutihang palad, nakakatulong ang kasanayan sa pagbabalik ng pinsala upang mapunan ang kahinaan na ito. Kasabay nito, nakagawa rin siya ng isang sungay na pana na nagpapataas ng katumpakan ng 60%. Pagkatapos ay inililista niya ang bagong gawa na hornbow para sa paligsahan. Ang pangalawang pana ni Hyun. Tingnan natin kung magkano ang mabebenta nito sa pagkakataong ito. Samantala, isang manlalaro ang nakatitig ng malalim sa mga katangian ng hornbow. Talagang hindi ka panipaniwala ito. Kahit ang pana na ginawa ni Black ang nangungunang manlalaro ng bansa sa antas 10 ay malayo pa rin sa kalidad. Itong si Hyun mismo ang gumawa ng ganitong uri ng pana sa antas isang gamit ang mababang klase ng materyales. Sabi ni Smith, ang pinakamagaling na panday sa buong mundo na si Ares ang nagdedesisyon sa lahat sa larong ito. Kapag naantig si Ares sa isang partikular na manlalaro, binibigyan niya ito ng mga katangiang kasanayan at titulo na kaugnay nito. Kung mananatili ang antas ng panday ni Hyun, balang araw makakamit niya ang isang legendary na titulong panday. Ang huling presyo ng hornbow sa paligsahan ay 2,050 gintong barya. Nabibigla si Hyunsu. May isang tao talaga na gumastos ng 2 milyon para bumili ng pana sa laro. Ngayon, umabot na sa 3,200 ang mga tagasunod ni Hyun sa panday niya. Sobrang dami na ng mga liham pang-recruit ng guild at mga kahilingan sa armas na hindi na kaya pang asikasuhin. Pagkatapos, isinara ni Hyunsu ang libro.
Agad siyang tumungo sa kanyang pupuntahan sa biyahe na ito, ang santuaryo ng Panday. Ang Tore ng Panday. Ilang sandali ang lumipas, dumating si Hyunso sa santuaryo, ngunit interesado siyang malaman kung paano talaga pumasok. Lumitaw ang isang window ng abiso. Ito ang Tore ng Panday. Para maging panday, gamitin ang espada na ginawa sa Magic Smithy upang basagin ang selyo. Itong selyo na parang kandado. Mukhang isang uri ng Martian Pumice. Pagkatapos ay tumingin siya sa Magic Smithy na malapit. Dito mo matutunan kung paano gumawa ng espada na kailangan para sa pagsusulit. Libreng gamit at kasangkapan ang ibinibigay. Ngunit hindi tulad ng karaniwang pandayan, malaki ang maitutulong nito sa pagpapabilis ng paggawa. Gayunpaman, ang mga espada na gawa dito ay maaari lamang magamit para sa pagsusulit. Isang pagsusulit upang putulin ang bato na nakapako gamit ang espada. Ito ba ay pagsusulit sa kakayahan sa pagmamanupaktura, samantala, nagrereklamo ang master ng tore ng mga espada na panday. Ngayon tuluyang bumaba ang antas ng propesyon ng panday. Lahat sila ay pinili maging panday para lang kumita ng gintong barya. Wala na silang interes sa tunay na gawain ng isang panday. Wala nang pag-asa ang mga panday. Ang gusto lang nila ay ang titulo ng panday. Akala nila na basta tumama ng martilyo ng ilang beses ay panday na sila. Kahit anong gawin ko basta matupad ko ang kanilang mga hiling, iyon ang mahalaga. Hanggang ngayon, walang nakakaputol sa Sealstone. Ganitong tao ay hindi talaga lalabas. Samantala, nagpa siya si Hyunso na gumawa ng Damascus na espada. Isang armas na kaya lamang gawin ng mga pinakamahusay na panday. Pinapayo pa nga ng sistema na gumawa siya ng pinakapayak na maikling espada, pero hindi siya nag-aalala. Dahil available ang mga materyales at alam niya ang paraan, sigurado siyang maaari niyang subukan. Sa kanyang alaala, minsang tinuruan siya ng kanyang ama kung paano gumawa ng ganitong uri ng espada. Basta susundin niya ang paraan ng kanyang ama, makakapasa siya sa pagsusulit na ito. Perpektong pasilidad at kagamitan sa pagtutunaw gamit ang mahika. Walang katapusang supply ng iba't ibang hilaw na materyales na kailangan upang makagawa ng Damascus na espada, kahit pinapabilis pa nito ang paggawa. Talagang kamangha-mangha ang larong ito. Samantala, ginaising ng mga panginginig ang Tower Master. Anong nangyayari sa pagyanig na ito? Luming-lumo ang buong tore, apektado ng bawat hampas ng martilyo ng isang tao. Anong nangyayari? Habang umaalingaw-ngaw ang isang malakas na tunog, unti-unting bumubukas ang isang matagal nang nakasarang pintuan. Nababahala ang Tower Master at napapawis ng malamig. May nakakita na bang makakatabas sa Sealstone? Sa wakas, lumitaw na ang Diyos ng Panday. Agad na tumugon ang Tower Master, palagi kong sinusukat ang kakayahan sa pamamagitan ng Sealstone. Ikaw, ang Diyos ng Panday, diretso mong binasag ang Sealstone, kaya hindi ko masukat ang iyong kakayahan. Pagkatapos ay dinala ng tagapamahala ng tore si Hyunso sa isang lugar. Ito ay isang magic circle talaga. Ito ay isang sirkulo ng pagtawag. Kunin mo muna ang martilyo ko, at sa sandaling matanggap niya ang martilyo, na-activate ang SS rank na misyon. Ito ang tunay na pagsusulit na ikaw lamang ang makakagawa. Kailangan mong mapasa ang Diyos ng Panday. Habang tumatama ang asul na liwanag, sa susunod na segundo, si Hyunso ay na-teleport sa isang hindi pamilyar na lugar. Putang ina, paano nagsimula ang pagsusulit ng biglaan, samantala, walang katapusang mga sigaw na mga halimaw ang umaalingaw mula sa unahan. Kwentong misyon ng SS rank na lusubin ng Orc Army. Putang ina, kasama ba ito sa misyon ng Panday? Nang magsimula ang quest na SS rank, lumitaw ang isang abiso na nagpapakita ng kondisyon ng pagtapos. Kailangan mong makamit ang 70% ng kabuoang ambag sa loob ng isang grupo ng 50 matatapang na mandirigma upang makumpleto ang yugto. Kapitan ng pagsupil na si Hans ay nagsasalita ng dahan-dahan. Ang galing na nakarating ka, lalong tumitindi ang pag-atake ng orc sa kaharian ng apoy. Maraming kagamitan ang nasira sa labanan. Maaari mo bang mabilis na ayusin ang mga ito gamit ang iyong mga kasanayan? Nakarinig nito si Hyunso at nagulat siya. Mukhang nagkamali ka ng pagkaintindi. Hindi pa ako nagpalit ng klase sa Panday, kaya hindi pa ako pwedeng gumamit ng mga kasanayan. Pero ano ang hawak mong martilyo? Agad na sumagot si Hyunso sa tanong na ito. Ito ay ibinigay noong pagsusulit sa pagbabago ng klase. Nandito ako para kumuha ng retake na pagsusulit. May karanasan ka na ba sa pakikipaglaban? Ako ay baguhan pa lang sa laban. Sa sandaling ito, nawala ng salita ang kapitan. Akala ko ipinadala nila tayo ng tulong. Hindi ko inaasahan na isang baguhan na kailangan pa namin gabayan. Hindi maganda ang sitwasyon sa ngayon. Manatili muna kayo sa watchtower. May lugar dito kung saan maaari kayong maghintay ng ligtas. Biglang lumipad ang isang labanan na palakol papunta sa lahat at nang makita ito ni Hyunso, agad niyang tinaga ang espada niya at naitaboy ito. Natatulala ang kapitan sa kanyang tabi. Pagkatapos, dahan-daang nagsalita si Hyunso. Kahit nabaguhan pa lang ako, pwede ba akong sumali sa laban? Makalipas ang ilang sandali, sinundan ni Hyunso ang grupo papunta sa labanan. Hanggat magpapakita ako ng parehong paraan ng pakikipaglaban tulad nung laban ko sa mga goblin, walang magiging malaking problema. Hyunso, sundan mo lang ang grupo ni Bane. Ituturo ko sa iyo unti-unti, sisigat si Bane. Ako muna ang haharap. Sa sumunod na segundo, biglang umatake ang isang orc sa grupo. Iba ang pakiramdam ng presyon kumpara sa pakikipaglaban sa mga goblin. Ganito ba talaga ang totoong laban, pero hindi ako magpapatalo. Habang dumadaan ang isang anino, putol ang ulo ng orc sa lugar na iyon. Parang hindi nasayang ang isang buwang pagsasanay. Pati si Bane ay nagulat. Talagang walang klase. Ang galing naman.
Habang nagsasalita, isang orc ang umatake kay Bane. Nakikita ito, agad na lumipat si Hyunsu sa kanyang hornbow. Bigla niyang pinakawalan ng isang pana. Sa sumunod na segundo, pinapalayas ang orc ng ilang metro ang layo. Pagkatapos, sunod-sunod na nagpaputok si Hyunsu ng maraming palaso. Sa hindi inaasahan, lahat sila ay tumama sa ulo ng orc. Nagulat si Bane. Pinalilipad ang isang dambuhalang orc gamit ang isang pana. Posible kaya iyon? Sumisigaw ang kapitan. Bane, tumigil ka na. Isang orc ang umatake kay Hyunsu. Sa kritikal na sandaling ito, pinapalitan ni Hyunsu ang kanyang sandata sa Radiance Dance. Kahit sino ay maaaring atakihin ang lahat ng kalaban sa loob ng 10 metro. Sa ilang saglit, tuluyang napuksa ni Hyunsu ang mga kalapit na orc. Umabot na ngayon sa 19% ang kanyang ambag. Hindi na nakapagtataka na ipinadala siya ni Goro Leo. Kasama siyang nakikipaglaban, tiyak na makakamit natin ang mga bagay na hindi pa natin nagagawa. Talaga siyang kahanga-hanga. Makinig kayong lahat. Ngayon, kasabay ni Hyunsu, sisirain natin ang hukbo ng orc. Sa ilalim ng pagganap ni Hyunsu, tumaas ang morale ng grupo ng pagwasak. Pero sa sandaling ito, napapansin din niya bakit napakabagal ng pagtaas ng ambag. Sa huli, mas mabilis ang bilis niya sa pagpatay ng orcs kaysa sa kanila. Sa pagkakataong ito, biglang lumitaw ang isang nakatagong misyon sa unahan. Isang bagong senaryo na hindi pa kailanman lumitaw. Lumitaw na ang mga orc na mandirigma na antas 51. Ito ay nakakatakot sa lahat ng narito. Sa wakas ay lumitaw na sila. Sila ang hindi natin kailanman natalo. Ang ating kalaban. Ngayon lang nila napagtanto na nakapalibot na sila. Pero wala nang pagkakataon na umatras ngayon. Kapitan, handa na kami. Ngayon, kailangan naming silang talunin. Hindi tayo magtatampo. Tama iyan, hindi na natin ito pwedeng ituloy. Lahat, maglaban hanggang sa kamatayan. Sa susunod na segundo, lahat ay sumugod sa mga orc. Samantala, nagbibigay si Hyunsu ng suporta mula sa likuran gamit ang kanyang pana. Ngunit mabilis niyang nadiskubre na hindi epektibo ang mga pana laban sa mga orc na mandirigma. Ang panikiang pana na ito ay may mga katangian ng pagpapasok at pagpapahusay ng katumpakan. Ngunit ang balat ng orc na mandirigma ay parang matibay na armor. Hindi sapat ang mga atake ng pana mag-isa. Sa harap ng sitwasyon, tumitigil pa rin ang kapitan sa pag-urong. Sa sumunod na sandali, habang matindi ang sipa ng orc warrior, pira ang kanang braso ni Hans sa lugar. Putang ina, Kapitan Hans, ayos ka lang ba? Pagkatapos lumitaw ang mga orc warrior, nalaman na ng lahat na hindi nila maatik ang armor ng orc kahit anong gawin. Sa pagkakataong ito, tiyak na tuluyang mapapawi tayong lahat. Sa oras na iyon, sumigaw si Hyunsu sa lahat. Lahat, kung magpapatuloy tayo nito, mas marami lang tayong masasaktan. Una, kailangan nating magbuo ng depensibong porma sayon. Pagkatapos, magmadaling umatras sa likod na kagubatan. Agad kitang hahabulin. Nang marinig ito, agad na iniutos ni Bane na sundin ng lahat ang utos ni Hyunsu, siguraduhin ng kapitan at magbalik upang magkaisa muli. Tumakas sa gubat ng pinakamabilis at maghanda ng depensibong porma sayon. Ipinaalala ni Bane kay Hyunsu na babagal ang kanilang takbo sa gubat kaya makakakuha lamang sila ng kaunting oras. Kaya mo bang magtiis ng 5 minuto? Siyempre, tiyak na makakaya natin. Ilang sandali pa, dumating si Hyunsu sa isang kawayan. Hindi matutusok ng mga pana ang matibay na baluti, hindi, dapat may paraan. Tinitingnan niya ang martilyo sa kanyang kamay, ang replika ng martilyo ni Leo. Grade epiko, ang pasibong kasanayan ay kayang gayahin ng mga gamit na nauubos. Ang aktibong kasanayan ay nagpapababa ng oras ng paggawa. Sa ganito, tiyak na posible. Samantala, lahat ay nagsusumikap na labanan ng mga atake ng orc, ngunit halatang nahihirapan sila. Mukhang napakahirap nilang makayanan ng 5 minutong pagtitiis. Sa sandaling humanda ng ihagis ng orc warrior ang kanyang malaking palakol, sa sumunod na segundo, isang palaso ang tumusok diretso sa kanyang leeg. Nabilanggo si Bane sa gulat. Anong nangyayari? Lumalabas na nakagawa si Hyunsu ng mga bagong pana. Bigla niyang pinakawalan ng isang palaso na agad na tumusok sa ulo ng isang orc na mandirigma. Pagkatapos, muli niyang hinaila ang kanyang pana. Maikling pana, bihirang antas, espesyal na kakayahan, tumaas ang pagtusok ng 70%, tumaas ang bilis ng pana ng 60%. Mas maikli ang katawan ng pana, kaya mas mabilis ang takbo nito kaysa sa karaniwang pana. May nakakatakot na nakasisirang kapangyarihang kayang durugin ang mga bato, gawa sa hinating kawayan, at pagkatapos ay hinuhubog gamit ang martilyo upang gawing mga belang na palaso. Kasabay ng isang sungay na pana, tiyak natatagos ang mga palaso na ito sa kanilang depensa. Samantala, lahat ay nagsusulong ng mga atake sa mga orc. Kailangan nilang lumikha ng mga pagkakataon para sa pag-atake ni Hyunsu. Sa tuloy-tuloy na pagbato ni Hyunsu, nahuhulog ang mga orc na mandirigma isa-isa sa lupa. Nakuha ni Hyunsu ang titulong Orc Slayer. Nadagdagan ng 15% ang lakas ng atake laban sa mga orc. Natatakot ang mga orc sa'yo. Sobrang takot nila na nagtatakbuhan sa takot. Gayunpaman, walang balak si Hyunsu na palayain sila. Bigla niyang pinakawalan ng isang pana na agad na tumusok sa ulo ng orc. Lumilitaw ang isang notification window. Misyon na SS rank, lipulin ang hukbo ng mga orc na sumalakay. Tapos na. Huling ambag 72%. Nakatapos ka ng may kahangahangang pagganap. Ang grupo ng pagsupil ay nagbubunyi sa iyong kahangahangang pagganap. Nagtitiwala ang subjugation squad sa iyong utos. Nakuha ang nakatagong tagumpay. Pinuno ng labanan. Nakakuha ng 10 puntos sa karisma. Lumapit si Kapitan Hans kay Hyunsu.
Akala ko hindi ko na kailanman malalampasan ang mga orc na mandirigma sa buong buhay ko. Hindi ko akalain na magagawa mo ito ng ganito kagaling. Maraming salamat. Bago pa man siya matapos magsalita, ipinapakita ng lahat kay Hyunso ang pinakamataas na paggalang. Kailangan ko rin kayong pasalamatan. Sa wakas natulungan mo akong makumpleto ang aking misyon. Ngayon, magbalik na tayo sa Toreng Panday muna. Samantala, sa gitnang tore ng Blacksmith Hall, dahan-daang nagsasalita ang panday ng espada. Unti-unting bumababa ang tore ng panday. Lahat ng karangalan at kaluwalhatian ay minomopolyo ng mga kabalyero. Tanging ang mga bulag sa pera ang pipiliing maging panday. Kailangan natin ng isang tunay na may kaluluwa ng panday. Isang karapat-dapat na gamitin ang espada na ito. Maraming nagtangkang subukan, ngunit walang nakamit ang propesya. Noong unang panahon, iniwan ng Diyos ng panday ang isang hula na isang tagapagmana ang lilito sa hinaharap at muling uusbong ang mga panday. Isang panday sa tabi ang tumatawa. Hindi ba si Leo, ang nag-iisang Tower Master na nakakuha ng kwalifikasyon para sa pagsusulit ng espada? Niloloko mo ba kami? Pinili, tinawag mo kaming lahat dito para bigyan ng kwalifikasyon sa pagsusulit ang dayuhang ito. Care Senador, nabasa mo ba ang liham na ipinadala ko sa iyo? Nakatapos siya sa pagsusulit na aming dinisenyo kaya kwalipikado siyang sumailalim sa pagsubok. Bukod dito, hindi pa siya nagbago ng klase, ngunit pinangunahan niya ang mga sundalo at pinalayas ang lahat ng orc na mandirigma gamit ang kanyang kasanayan sa paghuhulma. Nang marinig ito, nahirapan ng lahat na maniwala. Ganap na pagwasak ng hindi pa nagbabago ng klase. Ang pagsusulit na ito ay batay sa pamantayan ng tagapagmana ng Diyos ng Panday kaya ang espada na ito ang magbibigay ng huling sagot. Makikita mo agad ito. Isang tauhan ang nagsasalita ng dahan-dahan. Maestro Leo, dumating na si Maestro Hyunso sa hall. Naiintindihan. Dalhin mo siya dito agad. Ilang sandali ang lumipas, dumating si Hyunso sa hall. Maligayang pagdating, dayuhan. Nakapasa ka sa pagsusulit at nakuha ang karapatang pumasok sa santuaryo ng Panday at kwalipikado ka na ring hamanin ang espada ng propesya ng Diyos ng Panday. Sa ganitong paraan, sumigaw si Care Senador ng may pang-iinsulto. Ang pana na ginawa mo ay pangalawang klase lang, pero swerte mo pa rin. Kung wala kang epic grade na pana, hindi ka sana nakapasa sa pagsusulit. Ngayon subukan mong hilahin ang espada. Tingnan natin kung muli kang pagbibigyan ng Diyosa ng swerte. Naisip si Hyunso. Lahat sila ay mga master sa Blacksmith's Tower. Bawat isa ay isang legendary na NPC na sikat sa Ares. Tiyak na may kamanghamanghang antas sa mga titulo ang mga panday na ito. Kahit nakahanga-hanga, hindi niya nararamdaman na mas mababa ang kanyang kakayahan kaysa sa kanila. Kung maglaban ng walang mga titulo, maaaring may pagkakataon. Sa isang iglap, biglang naging nakasisilaw na liwanag ang propesya ng espada. Sa susunod na segundo, pumasok ang liwanag diretso sa katawan ni Hyunso. Biglang nawala ang espada. Anong nangyayari? Pero si Leo ay tila sobrang nasasabik. Natutupad na ang hula kaya ito ang ibig sabihin nito. Sa lahat ng mga taon na nilikha natin ang mga ritual at proseso, ngunit hindi na kailangang hawakan pa ng tunay na tagapagmana ang espada. Nagulat si Care Senador. Putang ina. Hindi ko kinikilala itong lalaking ito. Samantala, lumalabas ang isang notification window. Binabati kita. Nabuksan mo na ang unang banal na klase ni Ares. Nagbago ka na ng klase sa Diyos ng Panday. Nagulat si Hyunso. Isang banal na klase. At ang unang banal na klase ni Ares, nakuha mo ang natatanging titulo, SS Grade Blacksmith God. Binubura ng titulong ito ang lahat ng limitasyon sa material na grado kapag gumagawa ng kagamitan. Tataas din ang iyong kasanayan batay sa uri ng kagamitan na iyong ginagawa. Bilang isang panday, mas magiging malakas ka kaysa sa kahit sino. Nagsimula na ang quest ng klase. Pagdating sa antas na 100, sisimulan ng pagsubok sa espada. Nagsisimula ng mag-usap ang lahat na naroroon. Sino ang mag-aakalang pipiliin ng espada ang isang dayuhan pero ni ayaw talakayin ni Care Senador ito ng buong puso. Matagal na kaming naghihintay sa dakilang tagapagmana na makatanggap ng pahayag ng Diyos ng Panday. Hindi lang natin pwedeng umasa sa pagpili ng espada at ituring na ito ang kalooban ng Diyos ng Panday. Ngunit tumugon si Leo, ang hula ay walang pasubali. Tumugon si Care Senador ng walang pakialam. Hindi ako nakakabaliw. Tanging ang kinikilala ng lahat ng mga master ng tore ang maaaring maging kahalili ng Blacksmith God. Kasama rin ito sa hula kaya ako, si Care Senador, ang master ng tornong panday ng Archer, ay hamanin ng dayuhang ito sa isang labanan ng panday. Maliban kung matalo mo ako sa isang laban, hindi kita kikilalanin. Kung matalo ka, kailangan mong iwanan ang posisyon ng Diyos ng Panday. Sinusubukan ni Leo na pigilan siya, ngunit di inaasahang tahimik na sinang-ayunan ng iba pang mga master ng tore ang kanyang hakbang. Maaari mo ring tanggihan. Sa ganitong kaso, bibigyan kita ng posisyon bilang pansamantalang Tower Master. Tinatanggap ni Hyunso ang kanyang hiling sa laban agad-agad. Tinatanggap ko ang iyong hamon. Kakayahan ng Diyos na Panday, klase ng banal. Pwede kang gumamit ng banal na paggawa. Sa huli, pinatutunayan ng mga panday ang kanilang kakayahan sa pamamagitan ng kanilang sining. Agad na lumilitaw ang notification window sa susunod na segundo matapos pumayag si Hyunso sa laban, digmaan ng panday, antas S. Talunin si Care Senador upang manalo. Iba ang paraan namin sa pakikipaglaban kaysa sa mga kabalyero. Inilalagay namin ang aming kaluluwa sa aming trabaho sa pandayan. Nakikipaglaban kami gamit ang mga espada na aming ginawa. Sino mang unang masisira ang espada, talo na.
May isang nangungunang panday sa hall. Ngayon magagamit mo na ang kasanayan sa panday kaya hindi dapat maging problema ang makagawa ng espada sa loob ng isang araw, di ba, kung tunay ngang ikaw ang Diyos ng panday. Sa ganitong paraan, lumingon si Kersenador at umalis. Sa sandaling iyon, nararamdaman ni Leo na nag-aalala na si Hyunsu. Sa kabila nito, ang kakayahan ni Kersenador sa mga Tower Master ay kahanga-hanga. Kahit na may mga banal na kakayahan, nangangailangan pa rin ng panahon ng paglago, pero nananatiling kalmado si Hyunsu. Tama ka, kung ako ito bago ang pagbabago ng klase, siguradong matatalo ako. Sa larong ito, nakakakuha ang mga karakter ng malalakas na kasanayan at buffs batay sa antas at titulo, at bilang mga tagapamahala ng tore, taglay nila ang mga espesyal na kakayahan. Ngunit nang magbago si Hyunso ng klase sa Diyos ng Panday, nawala ang agwat na iyon. Kung tungkol lang sa kasanayan, mas halata pa ang agwat. Pagkatapos makuha ang banal na kasanayan na Divine Crafting, kaya na niyang gumawa ng anumang kagamitan na may custom na epekto. Gayunpaman, ang pag-abot sa mas mataas na antas ng epekto ay nagpapataas ng kahirapan sa paggawa. Ang bisa ng mga epekto na ito ay nasa pagitan ng 0 hanggang 100%, depende sa kanyang kasanayan sa paggawa. Samantala, nag-iisa si Kersenador na nag-aalay ng kanyang sariling espada. Minsan siyang isang panday na nag-ukit ng espada. Ang kanyang pamilya ay ipinasa ang mga teknik sa paggawa ng espada sa loob ng maraming henerasyon. Nakuha niya ang sining na ito mula sa kanyang angkan ngunit nang dumating si Leo, nalampasan siya nito sa kasanayan. Kaya hindi niya naging tower master ng mga espada ang blacksmith. Noong una, tinanggap niya ang pag-usbong ni Leo, ngunit hindi niya inasahan na magdadala si Leo ng isang outsider upang malampasan siya. Ito ay isang bagay na hindi niya maaaring hayaan. Sa parehong oras, nagawa na ni Hyunso ang pangunahing anyo ng espada. Ang pagbibigay ng kakayahan at epekto sa kagamitan ay sumusunod sa pangunahing prinsipyo ng kompromiso. Upang manalo sa laban, kailangan niyang tiyakin muna ang pinakamataas na katigasan at mapataas ang kakayahan ng pambasag ng armas. Upang makuha ang nais na kakayahan, kailangan niyang gumawa ng isang mataas na kalidad na armas. Naniniwala si Leo na ang mga stats at kakayahan ni Hyunso ay nasa pinakamataas na rare tier. Bilang Diyos ng Panday, ano ang tunay mong kakayahan at layunin, di nagtagal, darating na ang araw ng laban. Mukhang nagawa mong makagawa ng isang bagay sa loob ng isang araw. Hayaan mong silipin ko ng mabuti ang likha ng tagapagmana ng Diyos. Pagkatapos, hinugot ni Kersenador ang kanyang espada, Black Knight, grade na kakaiba, may espesyal na kakayahan, 35% na katigasan, antas ng pagpapahusay na Sword Saint 2, pasibong kakayahan na Weapon Destroyer, aktibong kakayahan na Black Knight's Radiance. Nang makita ito, labis na nag-aalala si Leo. Kahit ang mga manonood ay hindi maiwasang purihin si Kersenador, talaga namang kahanga-hanga siya. Upang makalikha ng isang perpektong, natatanging grade na espada pangdigma sa isang gabi lang, syempre, inilabas niya ang lahat ng lihim na teknolohiya ng kanilang pamilya sa talam na ito. Ngayon, tingnan natin kung kamusta ang iyong espada. At sa sandaling humawak si Hyunso ng kanyang espada, lahat ng naroroon ay labis na nagulat. Ang unang custom na espada ni Hyun, bihirang grado. Nang makita ito, agad nang umiti si Kersenador. Leo, nagkamali ka ng malaki ngayon. Sa susunod na segundo, matapang na umatake si Kersenador kay Hyunso. Tahimik na binawi ni Hyunso ang kanyang espada upang magdepensa. Habang may isang anino ang dumaan, biglang nabasag ang isa sa mga espada. Sa sandaling ito, lahat ay napatras sa gulat dahil ang basag na espada ay si Black Knight na hawak ni Kersenador. Paano mo nagawa yon? Hindi lamang ang antas ang nagsasabi kung gaano kagaling ang isang espada. Ang unang custom sword ni Hyun, bihirang antas, espesyal na kakayahan, aktibong kasanayan. Ang espada na ito ay may 65% na tsansa na maputol ang ibang espada. Isa sa klase nito. Sa sandaling ito, umalingaw sa tainga ni Kersenador ang mga aral ng kanyang ama. Isang araw, bababa ang Diyos ng Panday sa lupain na ito. Yung taong yun ay sira ang ating pangunawa at magdadala sa atin. Balang araw, tatanggap din tayo ng kanyang patnubay. Sa simpleng pagsira lang ng mga espada, hindi mapapaniwala ng mga Tower Master, kaya gagawa ako ng espada na kayang putulin ang iba pang mga espada. Balik tanaw sa nauna, hindi sumang-ayon si Leo sa ideya ni Hyunso. Sa huli, sobrang hirap nito. Ngunit naniniwala si Hyunso na ang paggawa ng nais na kagamitan ay nakasalalay sa kasanayan at walang sawang pagsisikap ng isang panday. Matapang na mga desisyon na lampas sa karaniwang pag-iisip, matibay na paghuhusga, mahusay na kaalaman at kakayahan upang makamit ang mga layunin. Taglay ni Hyunso ang lahat ng ito, Diyos ng Panday. Pwede ko rin bang gawing ganitong uri ng espada? Syempre. Walang imposible sa mundong ito. Sa wakas, kinikilala ni Kersenador ang kakayahan ni Hyunso. Binabati ni Kersenador, ang Archer Blacksmith Tower Master, ang Blacksmith God. Matapos makumpleto ni Hyunso ang duelo, nilapitan siya ni Kersenador na may dalang isang kaong yaman. Narito ang 500 gintong barya. Tanggapin mo na rin sila. Isa pa, ito ay isang scroll na ipinapasa lamang sa mga master ng tore ng Panday. Ang scroll na ito ay naglalaman ng paraan ng paggawa ng isang legendarong antas na pana. Nakuha mo ang isa sa 10 yaman ng tore ng Panday, ang paraan ng paggawa ng legendarong pana. Kersenador ay kulang sa kasanayan para tapusin ang pana na ito, kaya ipinagkakatiwala niya ito kay Hyunso. Tanging kapag nilakad niya ang landas ng makapangyarihan, saka lamang maipapakita ang tunay nitong halaga. Sa sandaling ito, dahan-dahan siyang nagsasalita. Sa wakas, nagpakita na ang Diyos ng Panday. Kailangan din nating magsikap pa para umunlad.
Kaya Hyunsu, mangyaring hangarin na maging pinakamalakas. Siyasatin mo ang mas malawak na mundo. Ngayon lang nagsimula ang iyong banal na paglalakbay. Nagbago ang eksena. Sinabi ni Hyunsu kay Jihon kung ano ang nangyari sa nakalipas na ilang araw. Nang marinig ito, nagulat si Jihon. Talagang nagbago ka na sa isang banal na klase. Akala ko masyadong magaling ang iyong paggawa kaya hinimok kitang maglaro kay Ares. Hindi ko inakalang may ganito kang talento sa paglalaro. Kaya ano ang pinagkaiba pagkatapos magbago sa isang Diyos ang klase, parang hindi naman masyadong nagbago. Mas importante pa, kailangan kong bayaran bukas ang hospital bills ng tatay ko. Umabot na ito ng higit sa 10 milyon sa panahong ito. Si Jihon ay binanggit ang bagong gamot na ipinagawa ni Hyunsu upang imbestigahan. Wala itong saklaw na insurance at aabuti ng hindi bababa sa 20 milyon ang gastos. At hindi pa kasama ang iyong mga sugat na sunog. Hindi ka kikita ng malaki mula sa iyong klase. Sa pagbebenta ng mga likhang kagamitan, hindi kakayanin ang iyong stamina. Ang pinakamahalaga ay ang antas at reputasyon. Nagsisimula na ang banal na paglago. Kailangan mong makipag-ugnayan sa mga pinakakilalang manlalaro ni Ares at magtatag ng magagandang relasyon sa kanila. Sa ganitong paraan, kahit pareho ang antas ng mga misyon, mas makakatanggap ka ng mas maraming gantimpala at bihirang materyales. Gamitin ang mga iyon upang gumawa ng mga dekalidad na kagamitan. Kaya may naisip ako. Kapag naipon ko na ang mga pinakamataas na tagumpay, isasama kita para mag-level up. Samantala, abala ang usapan sa online. Si Rod na palaging nasa ika-21 na ranggo, ay sa wakas naging legendary grade. Narinig ko na nahuli niya si Sword King Barod, ibig sabihin nakatama siya sa Sword King. Lahat ay curious kung paano niya nagawa yon. Nagbago ang eksena. Nakatingin si Hyunsu sa notification ng overdue na bayad sa kanyang telepono, nakalutang sa pag-iisip. 30 milyon bawat buwan, kahit na ang gantimpala sa quest at kita mula sa auction house ay hindi pa rin sapat, hindi niya maaaring iwanan ang paggamot ng kanyang ama. Sa sandaling ito, may tunog ng notification sa kanyang telepono. Matagumpay na na-auction ang custom sword ni Hyun para sa 53,310 gintong barya. Walang pag-aatubili, agad binayaran ni Hyunsu ang gastusin sa ospital. Saglit na panahon, umuwi siya. Alam niyang hindi niya maaaring tumigil sa paglalaro ng Ares. Samantala, nagpapadala si Rod kay Hyunsu ng liham ng pasasalamat dahil sa sword na ginawa ni Hyunsu, nalagpasan niya ang pagsusulit ni Barod at natupad ang matagal na niyang pangarap. Guru Hyun, kung nalaman lang ng lahat ang halaga ng iyong espada, malalaman nilang sulit na sulit ang 50 milyon para bilhin ito. Ang espada na tumama kay King of Swords at nagbukas ng pagkakataon. Kahit si Barod ay lubos na naguluhan noong sandaling iyon. Ginoo Hyun, naghihintay si Barod, ang hari ng espada ng kaharian ng Jard. Nais niyang ikaw ang magtahi sa kanya ng espada. Pumunta ka na sa kanya. Sa wakas ay naayos ko na ang gastusin sa paggamot ng aking ama. Kailangan kong makipagkita kay Haring Barod at mabawi ang aking nawalang pagawaan ng panday. Sa kabilang banda, unti-unting lumalabas ang isang matipuno na lalaki mula sa isang sasakyan. Ang huling tindahan ng panday sa panahong ito, Hyunsu, 1 buwan na lang ang natitira hanggang sa ipinangakong oras. Nagbago ang eksena. Nalaman ni Hyunsu na hindi niya maaaring makipagkita kay Barod dahil ang isang karakter na level 10 ay walang kwalifikasyon para makipagkita sa hari. Kinakailangan ng mataas na antas at reputasyon para makipag-ugnayan sa mga NPC na may mataas na antas. Para makipagkita kay Barod, kailangan niya ng level 200 o higit pa. Ngunit, may paraan. Ang Giard Martial Tournament, isang taunang kaganapan na ginaganap sa Giard Kingdom para sa mga manlalarong nasa pagitan ng level 50 at 60. Palaging naghahanap si Sword King Barod ng mga mahuhusay na individual. Malapit nang magsimula ang paligsahan. Personal na gagawa rin ni Barod ang nagwagi ng gantimpala. Kung gusto mong makipagkita sa kanya, ito lang ang pagpipilian mo. Nagbabago ang eksena. Sumunod sa suhestyon ni Liu, dumating si Hyunsu sa castle territory. Ito ang hangganan sa pagitan ng Flame at Jard. Lagi nilang nilalabanan ng mga bangkay araw-araw. Mas kailangan nila ang iyong kakayahan kaysa kanino paman. Castle Territory, isang lugar ng labanan na pumipigil sa pag-atake ng mga undead na halimaw. Ayon kay Leo, ito ang pinakamabilis na lugar para mag-level up. Kahit anong uri ng misyon, kailangan kong tapusin ito. Ilang sandali pa, pumasok na si Hyunsu sa Castle Territory. Sa sandaling ito, binabati siya ni General Rand. Ikaw ba ay mga karagdagang puwersa mula sa kabisera? Kamakailan, tumaas ang bilang ng mga undead. Dati, tuwing tumutunog ang banal na kampana ng Rama, humihina ang mga umaataking undead at nagiging madali silang mapalayas. Noong nakaraan, pinipigilan ng pagtunog ng kampana ang malalayong mga kalansay. Pero kamakailan, ang kampana ng Rama ay bumagsak sa mga pira. Biglang nangyari ang sakunang ito kaya wala kaming magawa kundi magpalakas ng depensa. Pero mukhang napansin ito ng kalaban at nagsimula ng mag-ipon. Nagtataka si Hyunsu. Hindi ba pwedeng ayusin ang kampana? Sa totoo lang, ipinadala ako ni Leo, ang manggagawa ng espada sa tanggulan. Bakit hindi mo sinabi agad? Naghihintay na kami sa iyo. Pumunta ka na agad sa commander. Sandaling naglakad si Kyle, ang general ng Kastilyo, upang salubungin si Hyunsu. Ikaw ba ang ipinadala ni Ginoong Leo? Kung ganoon, dapat alam ni Ginoo Leo na hindi na maayos ang kampana ng Rama. Tahimik na hinanap ng Panginoon ang ilang tao para ayusin ito, pero pareho pa rin ang sagot. Nabali sa pira, hindi na maaaring ayusin. Isa sa mga taong iyon ay nanatili pa sa Kastilyo naghahanap ng paraan para ayusin ito, pero lahat ay walang kabuluhan. Mukhang level 290 siya.
Hyunsu, anong level mo? Nang marinig ito, agad na sumagot si Hyunsu. Level 13 lang ako. Dumating ka para tulungan kami, kaya hindi kita sisihin. Pero masyadong mababa ang level mo. Maghanap ka ng bagay na tunay mong magagawa. Ang teritoryo ng Kastilyo ay humaharap sa isang krisis na pang-eksistensya. Kapag nagkaisa ang legion ng mga patay, iyon na ang ating huling sandali. Ang tungkulin ko ay protektahan ng Panginoon at ang mga tao hanggang sa huli. Tutupad ko ang aking tungkulin. Sa sandaling ito, isang sundalo sa paligid ang sigaw ng mariin. Inaatake ng mga undead ang silangang pader. Nakita ito, agad na nag-utos ang komandante, mag-focus sa tarangkahan. Manatili tayong matatag sa anumang halaga. Brand, sumama ka sa akin. Oh, at huwag nating ipaalam sa iba ang napag-usapan natin. Sa sandaling iyon, naisip ni Hyunsu na kaya niyang makipaglaban tulad ng mga orcs. Nagsimula na ang misyon sa depensa ng teritoryo. Talunin ng mga umaataking halimaw at ipagtanggol ang tarangkahan. Sa susunod na segundo, nag-umpisa ang matinding labanan sa magkabilang panig. Tanging mga banal na armas ang makakapatay sa mga kaluluwa. Kailangan mong tamaan ng paulit-ulit sa parehong lugar. Biglang sumugod si Hyunsu at pumutok ang isang palaso, diretso nitong tinusok ang ulo ng isang undead. Tanging sa eksenong ito, labis na nabigla ang lahat ng naroroon. Kayang patayin niya ang undead ng walang banal na kapangyarihan. Muling nagtutok si Hyunsu at muling nagpaputok ng maraming pana, agad na pinapatay ang kalaban. Ang galing nito. Mukhang maganda. Kung magpapatuloy ang mga bagay ng ganito, matatapos natin ang misyon. Biglang lilito ang isang notification window sa sandaling ito, na i-activate ang bagong kwento. Talunin ng higanteng undead sa siege. Putang ina, dalhin niyo dito ang komandante. Giant Siege Undead, antas 89. Ngunit abala ang komandante. Hindi siya makaalis habang pinoprotektahan ang tarangkahan. Sa ganitong kalagayan, mapanganib na ang mga pader. Sa sandaling ito, iminungkahi ni Hyunsu na dapat niyang kunin ang atensyon ng kalaban. Sa susunod na segundo, hinawakan niya ang kanyang mahabang espada at umatake sa higanteng patay na hindi. Habang isang anino ang dumaan, lahat ng nakapaligid na patay ay tuluyang pinatay. Ngayon kailangan ko na lang kitang talunin. Pagkatapos, kinukuha ni Hyunsu ang pansin nito at nililihis ito mula sa mga pader. Sa sandaling ito, biglang tumaas ang paa ng higanteng undead para tapakan siya. Bagamat nakaiwas si Hyunsu gamit ang mabilis na hakbang, halata namang hindi siya madali. Sa parehong oras, pinapalitan ni Hyunsu ang armas sa hornbow. Habang nagpapaputok siya ng palaso ng buong lakas, tumama ito diretso sa ulo nito. Pero malinaw na walang epekto ito. Putang ina, hindi ito makakasakit sa kanya kahit kaunti. Habang naguguluhan si Hyunsu, tinatamaan siya ng undead na siyang nagtulak sa kanya ng ilang metro ang layo. Bumaba ang HP sa ibaba ng 10%. Babala, kapag naubos ang HP sa 0%, mapipilitang mag-log out ng sapilitan. Hindi niya talaga maaaring hayaan na mapilitang lumabas siya. Kung hindi niya makukumpleto ang kwento na ito, hindi siya makalahok sa Garrett Marshall Tournament, ang bayad sa ospital ng kanyang ama at ang gasto sa kanyang paggamot at ang pagbawi sa tindahan ng panggawa, lahat ay magiging imposible. Ayaw niyang bumalik sa madilim na nakaraan. Upang mabago ang kanyang buhay, pinili niya ang larong ito, kaya't hindi talaga siya pwedeng sumuko dito. Sa isang iglap, bigla siyang pumutok ng isang palaso, tinusok ang kanang binti ng undead. Pagkatapos ay umatake ang undead gamit ang mga alon ng Sonic. Sa isang iglap, bumaba ang HP ni Hyunsu sa halos 3%. Sa sandaling ito, harapin ang atake ng undead, buong lakas na hinayla ni Hyunsu ang pana at pinakawalan ng isang pana. Hindi pa tapos ito, ngunit sa susunod na segundo, naputol ang tali ng pana. Bago makapag-react si Hyunsu, isang dambuhalang kamay ang bumagsak sa kanya. Ngayon ay 1% na lang ang HP niya. Putang ina, hindi talaga ako pwedeng sumuko ng ganito. Sa parehong oras, lilito ang isang notification window. Nakamit mo ang mga espesyal na kondisyon, HP na mas mababa sa 5%, matinding paninindigan at lakas ng loob. Nakatanggap ka bilang banal na manggagawa. Nakuha mo ang bagong kasanayan, banal na emergency crafting. Kailangan mong gumawa ng armas sa loob ng 20 segundo. Ang mga emergency na armas ay maaari lamang magamit ng 30 segundo. Walang pag-aatubili, agad na pinukol ni Hyunsu ang kanyang martilyo at nagsimula sa paggawa. Matapos ang 30 segundong walang humpay na pagsisikap, sa huling sandali ay nagawa ni Hyunsu ang sandata. Sa isang sipa gamit ang natitirang lakas, nahati sa dalawa ang dambuhalang undead, sa wakas ay natalo. Natalo mo ang dambuhalang undead sa pagbobomba. Tumaas ang iyong antas sa 38. Ang antas na ito ay dapat sapat na upang makalahok sa paligsahan ng martial arts. Sa ganon, siya ay napaatras sa lupa na walang malay. Pagbukas niya ng mata, nakapaligid sa kanya ang lahat. Hyunsu, gising ka na rin. Tunay kang isang tunay na bayani. Salamat sa'yo, nalampasan natin ang krisis ngayong araw. Paano mo nagawa yon? Mahaba ang kwento. Bukod pa rito, kahit paano ko pa ito ipaliwanag, walang maniniwala sa akin. Ang mga multo, nakahawig ng masasamang espiritu, takot na takot sa banal na kapangyarihan. Alam ang katangiang ito, naisip ni Hyunsu kagad ang espada na may 4 na simbolo. Sinasabing ang espada na ito ay nakakatakot sa masasamang espiritu at nakakawala ng sakuna. Dahil sa pagbabanggit ng kanyang ama tungkol sa pagpapanumbalik noong araw, nagawa niyang likhain ang espada na ito. Sa sandaling ito, may binunot ang komandante mula sa kanyang dibdib. Ito ang iyong gantimpala, humigit kumulang 2,000 gintong barya.
Pagkatapos ay nagsalita siya ng dahan-dahan. Nagsala ako sa iyong pagkatao, akala ko katulad ka ng ibang mga dayuhan. Patawarin mo ako. Salamat sa pagtanggap sa akin. Ang pagiging malapit ni Hyunso at Kyle ay umabot na sa pinakamataas na antas, kasabay nito, binanggit ni Kyle na may misyon siya para sa kanya. Pakiayos ang kampana ng Rama. Yung pagtama mo, naramdaman ko ang banal na kapangyarihan mula sa iyong espada. Kung ikaw, maaaring magtagumpay ka talaga. Nang marinig ito, humingi si Hyunso ng paumanhin. Salamat sa alok, pero kailangan kong pumunta sa kaharian ng Guyard. Sa pagkakataong ito, may isang mahalagang bagay na nakalimutan ng komandante. May isang alamat na mineral ang Panginoon. Kung ayusin mo ang kampana, maaaring ibigay niya ito sa iyo. Isang legendary na mineral, nagbago ang eksena. Dinala ni Kyle si Hyunso sa isang lugar. Ito ang kampana ng Rama. Nabigla siya. Hindi lang ito sira, kundi tuluyang nabasag sa mga piraso. Sinasabi mong kaya mong ayusin ito. Maaari ba akong magtiwala sa iyong salita? Naiiwan si Hyunso na walang masabi. Sa huli, mapipilitan lamang siyang pumayag ng hindi masaya. Sa sandaling ito, may boses na nanggagaling sa likod. Commander, hindi na pwedeng ayusin ang kampana na yon. Kahit ako, sa antas na 200 at 70, hindi ko nagagawa. Kaya mo ba? Hindi ka manloloko, di ba? Sa narinig ni Hyunso, labis siyang nagulat. Sino ka, at bakit mo nasabi yon? Mas mataas ang antas ko bilang isang panday kaysa sa iyo. Sa pagkakataong ito, nagsalita ang komandante. Ito si Nael, ang pangunahing panday na sinabi ko sa iyo. Malaki ang naitulong niya sa ating kampanya laban sa mga patay na. Kaya ano, level 38, tumutulong sa paglilinis ng mga undead at nagsasabing kaya nitong ayusin ang kampana. Hindi ko alam kung anong mga palusot ang ginamit mo, pero hindi mapapagawa ang kampana na ito. Huwag mong asahang magagamit mo ang teritoryo ng Kastilyo habang ito ay naluluma na. Nael dati ay isang leader ng koponan sa Golden Shield Guild, ngunit isang araw, pinili niyang iwan ang guild dahil plano nitong kumuha ng isang hindi kilalang manlalaro na may taon ng sahod na 500 milyon. Hindi mo alam, ang unang espada ni Blacksmith yun ay nabenta ng 50 milyon. Kapag sumali siya, mas lalo pang lalaki ang ating guild. Pero binanggit ni Nael na dati nang kumuha sila ng mga panday, pero sa huli, kinuha ng panday ang pera at tumakas kaya, pagod na si Nael, pinili niyang iwan ang guild. Pagkatapos, pumunta siya sa nasasakupan ng nalulumbay na kastilyo, hindi matiis na makita ang paghihirap ng mga tao. Nagpasya siyang manatili at ayusin ang kampana ng Reymes. Sa sandaling ito, nilalakad ni Hyunso upang suriin ang kampana ng Reymes. Natuklasan niyang ito ay sira na ng husto at hindi na maaring ayusin. Sa susunod na segundo, pinukol ni Hyunso ng martilyo niya at binasag ito na nag-iiwan kay Nael na nakatayo malapit, tuluyang nabigla. Anong ginagawa mo? Maayos ko pa ito. Nang marinig ito, galit na galit si Nael. Hindi mo ba naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng hindi na maibabalik? Sa parehong oras, isang napakalaking alon ng mga patay na naglunsad ng panibagong pag-atake sa teritoryo ng Kastilyo. Lumitaw ang isang notification window. Ina-update na ang teritoryo ng Kastilyo. Pagkatapos ng update, magiging teritoryo na ito ng mga bangkay. Putang ina. Ang teritoryo ng Kastilyo ay unti-unting nagiging teritoryo ng mga multo. Tapos na lahat. Pero hindi pa tapos. Maaari nating itigil ito kung aayusin natin ang kampana ng Reymes. Gusto mo bang protektahan ang teritoryo ng Kastilyo? Siyempre. Pero paano natin gagawin yon? Pagkatapos, inilalagay ni Hyunso ang mga pira ng kampana ng Reymes sa kanyang inventaryo. Sama-sama nating protektahan ang lugar na ito. Sa parehong oras, sinasabi ng komandante na gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para bigyan kayo ng oras at nasa inyo na ang pag-aayos ng kampana, Hyunso. Pagkatapos ay pinangunahan niya ang kanyang mga sundalo na sumugod laban sa kalaban. Nagbago ang eksena. Nakarating ang dalawa sa isang pandayan. Kaya ano ang plano mo? Nang sinira ko ang mga piraso kanina, hindi nawala ang banal na kapangyarihan. Ibig sabihin, ang mismong material ay naglalaman ng banal na kapangyarihan. Muling gagawin ko ang mga material na ito at gagawa ng bagong kampana. Kapag natapos na, mas lalo pang lalaki ang banal na kapangyarihan. Naguguluhan si Nael. Hindi ko pa nakikita ang ganitong kasanayan. Hindi kailangan ng kasanayan ng pagkumpuni. Simulan natin sa pagtunaw ng mga materyales. Sa sandaling ito, nagulat si Nael. Gagawa ba siya nito ng mano-mano? Halika dito agad. Hindi ko ito magagawa mag-isa. Samantala, pinapanood ng mga tagagawa ng laro ang lahat ng ito sa likod ng mga eksena. Mukhang mabibigo ang update na ito. Anong sinasabi mo? Dahil lang sa blacksmith na ito, huwag kang mag-alala. Hindi talaga ito maaring ayusin ng mga manlalaro. Sa pagkakataong ito, isang babaeng developer ang nagsasalita ng dahan-dahan. Hindi siya isang ordinaryong panday. Nagbago ang eksena. Ang komandante ay nakikipaglaban ng matindi sa harap. Ngunit ang bilang ng kalaban ay napakalaki. Di nagtagal, mabilis silang natalo. Sa oras na akala niya magtatapos na lahat, sa susunod na segundo, tumunog ang kampana. Agad nitong nililinis ang lahat ng mga multo na naruroon. Sa wakas na ayos na ang kampana ng Reymes. Kasabay nito, nagulat ang mga developer sa kanilang nasasaksihan. Paano ito posible? Talagang naayos niya ito. Anong nangyayari? Talagang nabigo ang update. Nalilito ang pinuno ng koponan tungkol dito. Hindi natulog ang manlalarong ito ng isang linggo simula nang magsimula ang countdown ng update. Isang buong linggo nang walang tulog, balik tanaw sa 5 araw na ang nakalipas. Agad na nagtungo si Hyunso at ang iba sa pabrika sa loob ng kastilyo.
Matapos muling tunawin ang mga piraso at kunin ang pangunahing materyales, mas eksaktong paraan ang pagkuha ng banal na kapangyarihan. Si Hyunsu ang bahala sa mga plano ng disenyo habang si Nael ang naghahanda ng mga kagamitan at namamahala sa mga manggagawa, simula ng paggamit ng banal na paggawa. Ang kasanayang ito ay nagbibigay ng mas pinalakas na kapangyarihan laban sa mga patay na, habang nagbubukas din ng mga bagong kakayahan na kayang makasakit sa mga halimaw. Punuin ito ng hanggarang protektahan ng teritoryo ng Kastilyo. Nagtutulungan ng lahat ng may iisang layunin. Lagyan ito ng mas malakas pang banal na kapangyarihan. 4 na araw na lang, 3 araw na lang, 1 araw na lang. Sa sandaling ito, nagigising si Nael sa tunog ng paghampas ng martilyo. Natapos na ni Hyunsu ang kampana ng Reymes. Sa parehong oras, nakuha ni Nael ang titulong mag-aaral. Labis siyang humanga sa teknik ng Master Blacksmith. Maaari bang tunay na isang dalubhasa sa sining ang taong ito na dagdagan ng 22% ang kasanayan sa pagiging Master Blacksmith? Pwede ba kitang tanungin, ikaw ba si Hyun, ang panday? Tama iyan. Kinukumpirma ni Hyunsu. Sa isang saglit, naglalabas ang kampana ni Reymes ng gintong liwanag. Ang kampanang ito ay kahangahangang ginawa para itong isang likhang sining. Sa parehong oras, lumilitaw ang isang abiso. Ang pangalawang custom na kampanilya ni Hyun. Espesyal na kakayahan, linisin ang mga patay na nabubuhay. Ang mga tumatanggi sa mga patay na nabubuhay ay nakakatanggap ng mga pagpapala. Isang banal na artifact na muling nilikha mula sa hindi na mapapakinabangan. Sa sandaling ito, namangha si Nael. Dahil ito ay muling ginawa, mas naging malakas ang mga epekto nito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita ko ng isang taong nakagawa ng ganito. Hyunsu, pakiusap hayaan mo akong manatili sa tabi mo mula ngayon. Ito ba ay isang pag-amin? Imposible yon. Balik tayo sa kasalukuyan. Sa bawat palo ni Hyunsu, nililinis ang lahat ng mga patay na nagbubulabod. Sa ilang saglit, napapalibutan at napapalis ang mga patay na nagbubulabod at nagsisilik sa kaguluhan. Binawi ng bagong kampana ang mga patay at itinigil ang pag-update. Maaari pang makabuo ng mga bagong kwento. Sa wakas, nagtagumpay tayo. Salamat sa Diyos, nakarating tayo sa oras. Sa susunod na segundo, nawala ng malay si Hyunsu dahil sa pagkapagod at bumagsak sa lupa. Tapos na ang misyon, ayos na ang pagkumpuni sa kampana ng Reymes. Ginawang pagbabago ang mga gantimpala. Sa parehong oras, nakatuon ang mga usapan online kay Hyun, ang panday. Narinig nilang ang dahilan kung bakit nabigo ang update sa kastilyo ni Ares ay dahil sa pag-aayos niya ng kampana ni Reymes. Sa isang iglap, lahat ay nag-uusap tungkol kay Hyun, ang panday. Samantala, sa wakas ay nagising si Hyunsu mula sa pagkakatulog. 101,655 ang mga tagasunod ni Hyun bilang isang panday. Nakikita ito, nabigla siya. Gumana rin ito. Sa kabutihang palad, naukit ko ang aking pangalan sa kampana. Sa ganitong paraan, makikita ng lahat ng bumibisita sa teritoryo ng kastilyo ang kampanang ito. Sa sandaling ito, pumasok ang komandante sa kwarto ni Hyunsu. Ang tagapagligtas ng ating teritoryo ay sa wakas nagising na. Pinagkalooban ka lang ng Panginoon ng gantimpala para sa pagkumpuni ng kampana. Ito ay 330,000 gintong coins. Nasisiyahan si Hyunsu. Sa huli, ito ay 330 milyon. Sa perang ito, maaari niyang mabili muli ang paggawaan ng panday. Pagkatapos, isang kawani sa paligid ang naglabas ng isang kaong yaman. Ito ang ipinagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Nakuha mo ang alamat na pasasalamat, maraming salamat. Hindi ka tulad ng ibang mga dayuhan, hindi ka sumuko, kundi inalagaan mo ang aming teritoryo. Taos puso kitang salamat, walang anuman. Ginawa ko lang ang nararapat. Maaaring medyo bastos ang dating, pero kailangan kong bumalik sa dati kong lugar. Sa sandaling iyon, nag-log out si Hyunsu sa laro. Nagbabago ang eksena. Nagpapadala si Hyunsu ng 330 milyon sa isang lalaki. Parang tunay nga na nagtagumpay ka. Ang galing mo. Noong isang taon, binenta ni Hyunsu ang paggawaan ng bakal kay Hakso upang mapondohan ang malaki niyang gastusin sa paggamot, ngunit labis siyang nag-alinlangan sa puso niya. Kaya tinanong niya si Hakso kung may pagkakataon pa siyang mabili ulit ang shop balang araw. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang pagbili ng halos wasak na bapor ay nangangailangan ng malaking pera. Mas makabubuting gamitin ang perang iyon sa pagbili ng bagong gusali. Hindi, kailangan ko itong mabili muli dahil puno ito ng mga alaala ng aking ama at ako. Sa huli, binigyan siya ni Hakso ng 1 taon. Sa 1 taon, ibebenta ko agad ito. Tandaan mo iyon. Sana ikaw na ang kumontak sa akin kapag tama na ang panahon. Sa ngayon, nagpapasalamat si Hyunsu. Pwede ba kitang tanungin, bakit willing kang tulungan ako? Kaya ikaw ang unang nagmungkahi na bawiin ang ari-arian. Sa iyong determinasyon, hindi ko maiwasang suportahan ka. Huwag mo nang akong pasalamatan. Tinupad mo ang iyong pangako. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Alam mo ba ang tungkol sa laro na Ares? Siyempre. Sobrang sikat ng larong iyon. Sa totoo lang, isa akong panday sa Ares. Ang ganda naman yan. Tama ang angkop sa iyo ang propesyon na iyon kaya nais kitang gawaan ng kagamitan. Nang marinig ito, agad na naging interesado si Haksu. Maaari ka bang gumawa ng custom na kagamitan ayon sa aking mga hiling? Maaari ka bang gumawa ng mga armas na may anumang epekto, uri, o antas? Siyempre, anumang pangangailangan mo, magagawa ko. Nagbabago ang eksena. Bumabalik si Hyunsu sa Ares.
Sa pagkakataong ito, binabati siya ni Nael. Ito ang unang pagkakataon na nagkita tayo mula nang harapin natin ang mga multo. Ipapakilala ko ang sarili ko. Ako ang leader ng estratehikong koponan ng Golden Shield Guild at ang taong tumulong sa paglago ng guild hanggang sa kasalukuyang posisyon nito. Noong araw na yon, naging sigurado ako, Hyunsu, balang araw magiging isa ka sa mga pinakamahusay na manlalaro. Kaya diretso na ako sa punto. Kung magtatayo ka ng guild, gusto kong maging unang kasapi mo. Siyempre, inaabangan ko ang iyong gabay. Pero bago niyan, gusto kong makipagkita muna kay Hari ng Espada. Sa narinig nito, labis na nabigla si Nael. Makikipagkita ka kay Sword King Barad, isa sa 10 alamat, tama yon. Ako ay sasali sa Gaylord Martial Tournament. Narinig ko na si Barad mismo ang magbibigay ng gantimpala sa mananalo. Tama ka. Maraming mga bagong bituin ang sumasali sa paligsahan sa Martial. Hindi ito magiging madali. Kaya kailangan kong manalo. Huwag mag-alala. Mananalo ako gamit ang aking pinakamagaling. Nagbabago ang eksena. Dumating na ang araw ng Gaylord Martial Tournament. Mga dayuhan, malugod na tinatanggap sa Gaylord Martial Tournament. Agad magsisimula ang paligsahan pagkatapos kong umalis. Pakitapos na ang mga halimaw na malapit ng lumitaw. Kahit hindi ninyo siya nakikita, palagi kayong binabantayan ni Haring mismo. Kaya't pakilinis ang inyong pag-uugali. Swerte sa inyong lahat. Sa susunod na segundo, sumabog ang marahas na pagyanig. Pagkatapos, isang dambuhalang batong golem ang lumitaw sa harap ng lahat, makaligtas sa mga atake ng golem. Limitasyon ng oras, 1 minuto. Unang pagsubok sa paligsahan ng pakikipaglaban. Ang mga huhuli sa stone golem ay makakatanggap ng gantimpala. Golem na bato, antas 100 at siyam. Nang makita ito, lahat ng naroroon ay nanigas. Ganito kataas ang antas, bago pa man makapagsalita, isang manlalaro ay agad na pinatay ng sipa ng golem. Sana all. Ito ay ganap na iba sa impormasyon. Paano natin malalampasan ito, samantala, tahimik na pinapanood ni Hyunsu mula sa gilid. Sa kabila, isang kawani ang nagmamadaling tumakbo papunta sa dakilang salas dahil dapat lumitaw ang bato na golem sa paligsahan sa advanced na bahagi. Sa ganitong kalagayan, lahat ng mga dayuhang kalahok ay maaaring mapuksa. Mahal na hari, pakiusap itigil na agad ang paligsahan. Ngunit tumanggi agad ang Hari ng Espada. Hindi mo pa napapansin, tingnan mong mabuti, ang martial artist sa kanila. Sa susunod na segundo, matapang na pinaputok ni Hyunsu ang isang pana sa golem. Ngunit umiwas ito sa pamamagitan ng pag-iling ng ulo sa gilid. Ang ikatlong likha ni Hyun. Isang bagay na automatikong bumabalik sa kamay ng manlalaro. Ang Orichalcum na maikling tuhog ng palaso. Nang makita ito, lahat ng naroroon ay napaatras sa gulat. Bumalik lang ba ang palaso na iyon sa kanyang kamay? Ito ang gantimpala na natanggap ni Hyunsu noong nakaraang beses sa kastilyo. Ang alamat na Orichalcum ay isang bagay na umiiral lamang sa mga alamat. Talaga namang kahanga-hanga ang kanyang pagganap. Sa ilalim ng tira ni Hyunsu, pumasok na ang golem sa 4 na segundong estado ng pagkabigla. Walang pag-aatubili, sinubukan ng lahat na atakihin ng golem. Ngunit matapos ang isang matinding sunod-sunod na atake, wala itong natamong kahit anong pinsala. Sa mismong sandaling iyon, tumitig ang tingin ng golem kay Hyunsu, saka ito direktang umatake sa kanya. Nakita ito ng lahat kaya nagsimula silang magtaka sa iba't ibang direksyon. Sa parehong oras, ang bato na golem ay sumipa ng matindi. Ang napakalakas na lakas ay agad na sumaklaw sa buong lugar. Sa kabutihang palad, pinapalitan ni Hyunsu ang armas at naibabala ang atake. Ngunit, panandalian lamang ang tagumpay. Ang mahabang espada ay bumabasag sa isang malakas na ingay. Kahit si Hyunsu ay tinulak palayo ng ilang metro, kabilang panig, sinusubukan ng isang kawani na hikayatin ng Hari ng Espada. Haring, tila naabot na ng kalahok na ito ang kanyang hangganan. Kailangan nating itigil ang laban pero tila walang pakialam ang Hari ng Espada. Sa sandaling ito, biglang naglabas ang kristal ng mga alon ng pulang liwanag. Sa susunod na segundo, nagulat ang Hari ng Espada sa nakikita niya. Isang mahabang tibak ang tumusok diretso sa dibdib ng golem na bato, kumpletong likha para sa pang-emergency na Diyos. Ang Damascus Crescent Blade ay may kakayahang putulin ang bato. Habang nawawala ang bato na golem, unti-unting naglalaho ang mahabang tibak sa kamay ni Hyunsu. Agad namang lumitaw ang napakaraming notification ng pag-angat ng antas. Sa pagkatalo sa Stone Golem, nakakuha si Hyunsu ng 14 na antas ng sabay-sabay. Nagulat ang isang kalapit na manlalaro, talagang natalo mo ang Stone Golem. Originally, hindi ito dapat matalo, ngunit bago makasagot si Hyunsu, nawalan siya ng malay sa lugar. Kasabay nito, nagbigay ng anunsyo ang organizer, paalala sa lahat ng kalahok. Dahil sa pagkakamali ng mga organizer, dito nagtatapos ang paligsahan. Sandali lang, balita na natalo ni Hyunsu ang Stone Golem. Tumingin kayo, may nakasulat sa armas. Mukhang siya rin ang nag-ayos ng kampana ng Rama. Ito ang dahilan kung bakit lalo pang tumataas ang reputasyon ni Hyun bilang panday. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, maraming manlalaro ang humihingi ng pananagutan mula sa mga operator. Ngunit walang nangyayari sa kanilang mga reklamo dahil desisyon ni Ares ito mismo. Ngunit, may isang hindi inaasahang pangyayari. Inutusan ng Hari ng Espada si manlalarong Hyunsu. Nang marinig ito, nagulat ang pinuno ng koponan. Hindi ba't nangangailangan ng oras ang paglilinis ng arena, bakit siya agad tinawag? Sana all, mukhang mag-overtime na naman tayo ngayong gabi. Ang iniisip ng player na yun ay lampas sa ating pangkaraniwang kaalaman. Hindi natin talaga maipapredict ang kanyang mga gagawin. Eksakto.
Ano ang mangyayari kung maabot ni Hyunso ang pinakamataas na antas ng pagkakaibigan sa Hari ng Espada? Kung matutunan niya ang espada ng hari, tiyak na magiging pinakamahusay siyang panday. Pero hindi magiging ganoon kadali. Hindi basta-basta nagbibigay ng pabor ang Hari ng Espada. Sa kabilang banda, papunta si Hyunso sa palasyo ng Hari ng Espada. Stranger, makinig ka, dapat kang gantimpalaan sa harap ng lahat. Pero dahil sa aksidente, pinaikli na ito. Hayaan mo akong personally ang bahala. Lahat ay kinikilala ang iyong kakayahan bilang eksperto sa armas kahapon. Bilang pagpaparangal sa iyo, napagpasyahan kong bigyan ka ng 13,000 gintong coins bilang gantimpala. Sa pagkakataong ito, dahan-daang nagsasalita si Hyunso. Your Majesty, narinig ko na hinahanap mo ako. Anong sinabi mo, putang ina, paano mo magawang maging walang respeto kay Haring-Hari? Ako si Hyunso, ang panday ng panday ni Hyun. Itinaas ng Hari ng Espada ang kamay niya, hudyat na tumahimik na sila. Tama, siya ang panauhing matagal na akong hinihintay. Hyunso, ang panday ng Hans Blacksmith. Nais kong magbigay galang kay Haring Barod. Salamat sa iyong pagtitiis. Isa sa 10 alamat ni Ares ang Haring Espada na si Barod. Dahan-daang sinabi ni Hyunso, puno ng panganib ang aking paglalakbay dito. Dapat mong malaman kung bakit kita tinawag. Siyempre, nais mo bang magpagawa ng isang sandata? Sa totoo lang, tinanggihan ako ng pinakamahusay na panday ng imperyo at ng master ng tore ng panday ng espada. Pero sa tingin mo kaya mong harapin ang hamong ito. Sa susunod na segundo, bumaba ang isang makapangyarihang presyon sa kanya. Pumunta ako dito na naniniwala sa iisang bagay, at iyon ay ang aking kakayahan. Nang marinig ito, agad na tumawa ng malakas ang Hari ng Espada. Ang isang kawili-wiling estranghero, ipakita mo ang inihanda ko. Naniniwala ako sa iyong kakayahan. Kasalukuyang yelo na bakal, isang espesyal na mineral na nabuo sa loob ng 100 taon sa pag-absorb ng malamig na enerhiya na may katangian ng pagtutol sa apoy at yelo. Nakita ito, sobrang nasisiyahan si Hyunso. Sa huli, ito ay isang bagay na tanging matatagpuan sa mga nobela ng martial arts. Inilalahad ng Haring Espada ang kanyang mga pangangailangan. Gusto ko ng isang sandatang epic grade o mas mataas pa na kayang maglabas ng malamig na enerhiya. Kung magagawa mo ito, tutuperin ko ang lahat ng iyong hiling. Kung mapap-disappointment mo ako, hindi ka na muling makakapasok sa Jarred Kingdom. Sa susunod na segundo, lilito ang isang quest window sa harap niya. Utos ng paghahabi ng hari, misyon na S-rank. Makamit ang pagkilala ng hari, tagumpay, isang kahilingan ng matutupad. Kabiguan, permanenteng pagkatapon mula sa kaharian ng Jarred. Si Sword King Barod ang nag-uutos na gawing espada. Ito ay isang pagkakataon na maghain ng hiling kay Barod. Aabutin ko ang inaasahan ng iyong kamahalan. Tiyak na magtatagumpay ako. Nagbabago ang eksena. Isang kabalyero ang nakabantay sa bawat galaw ni Hyunso mula sa likod. Pangalawang general ng kaharian ng Jarred na si Bella, antas 301. Nakakaramdam ng kakaibang pakiramdam ang palagiang pagmamasid kahit na siya ay isang estranghero. Pero normal lang ito. Sa huli, walang masyadong nagtitiwala sa mga estranghero. Sa sandaling ito, unti-unting sabi ni Bella, huwag mong pansinin ako, mag-focus ka na lang sa trabaho mo. Dapat alam ng lalaking iyon na iisa lang ang pagkakataon niya. Hayaan kong panoorin siyang mabaygo. Sa sandaling ito, may lumabas na abiso, nanginginig ang kampana. Pasensya na, may biglaang kailangan akong asikasuhin sa aking mundo. Pwede ba akong sandaling mag-asikaso nito? Ilang sandali ang lumipas, nag-log out si Hyunso mula sa laro. Siya ang may-ari ng lupa. Paano kita matutulungan? Well, I have decided to sell the house. My husband is ill and we urgently need money. Lubos po akong nakikiramay. Malalim ang paghingi ni Hyunso ng paumanhin. Kailan ako dapat lumipat para makaalis na ako dahil palagi siyang naniningil ng mas mababa sa halaga ng renta at madalas akong hindi nakakapagbayad. Ayos lang ang loob ng 2 linggo. Siyempre, lilipat na ako sa loob ng 2 linggo. Kumita si Hyunso ng medyo malaki sa Aris. Mga gastusin sa medikal ng ama, nabawi ang lumang bahay na naibenta na, pero hindi ko pa nasisimula ng sarili kong paggamot. Ano ang susunod kong gagawin? Sa ngayon, tinatawagan ni Neil si Hyunso. Anong ginagawa mo? Nakaisip ako ng magandang ideya para sa quest na ito kaya agad kitang tinawagan. Pwede ba nating pag-usapan ito mamaya kapag libre na ako? Nasa kalagitnaan ako ng quest ni Barod at bigla akong kailangang lumipat sa loob ng 2 linggo. Nang marinig ito, nagulat si Neil. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ang quest na ito. Sa pamamagitan ng quest na ito, inaasahan kong makamit ang 2 pangunahing epekto. Sa ngayon, pinag-uusapan ng mga tao na iisa si Hyun ang nanalo sa paligsahan at ang panday. Kung bigla kang magtatayo ng isang guild ng hindi malinaw na inilalantad ang iyong pagkakakilanlan, ano ang mangyayari? Natanggap mo na ang quest ni Sword King Barod na gumawa ng espada. Isa siya sa 10 legendang figure sa Aris. Isipin mo kung ano ang mangyayari kapag ginamit niya ang isang sandata na may ukit na Hyun. Ngayon na ang sandali na tumaas ng husto ang iyong halaga. Nang marinig ito, agad na naiintriga si Hyunso. Salamat sa'yo, naisip ko na ang lahat. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Nagbabago ang eksena. Muling nag-login si Hyunso sa Aris. Sa sandaling ito, sobrang kabado ni Bella. Bakit ngayon ka lang nakabalik? Anong problema? May nangyari ba? Kanyang kamahalan. Nasa loob siya ng pugad ng Fire Dragon. Nang marinig ito, nagulat si Hyunso. Saan mo sinabi na nasa ang espada na hari? Anong lugar ang kuweba ng Fire Dragon? Hindi makapagsalita si Bella.
Hindi mo pa alam kung nasaan yon, pagkatapos ay maikling ipinaliwanag niya ang lungga ng Fire Dragon. Lahat ng monster na may elemento ng apoy ay naroroon. Kabilang dito, ang kuweba ni Ifrit ay napakaganda, ngunit walang nakabalik buhay maliban kay Haring Espada Barod. Pero bakit siya babalik sa lugar na yon, lalo na kung wala siyang dalang sandata na ginagawa ko? Kaya nandun ang target ng paghihiganti ng hari. Target ng paghihiganti. Sa kabila, nakikipaglaban ng matindi ang hari ng espada sa kuweba ng apoy na dragon. Kung sana lamang makatawid siya sa pintuang iyon, ngunit malino na hindi sapat ang armas na hawak niya para makarating doon. Sa ngayon, ligtas na nakalikas ang lahat ng mga kasamahan niya na kasama niya. Sa ngayon, kailangan niyang maghintay hanggang dumating ang mga karagdagang puwersa bago kumilos. Sana naghintay na lang ako hanggang matapos ni Hyunso ang armas bago kumilos. Kung buhay pa si Ben, siguro kasabay na niya si Hyunso ngayon. Noong araw, magkasama nilang nilusob ni Ben ang lungga ng apoy na dragon. Ngunit sa kasamaang palad, namatay siya doon. Akala niya na kung malulupig niya ang pugad ng Dragon Fire, magiging anak siya na ipagmamalaki ng Sword King. Pero malino na hindi sapat ang kanyang lakas. Sa huli, ipinikit niya ang mga mata na puno ng hindi pagsang-ayon. Sa sandaling iyon, tuluyang nabasag ang puso ng hari ng espada. Kung sana'y hinintay ko ang espada na iyon bago kumilos, maaaring mas maganda ang nangyari. Pero hindi niya talaga pwedeng hayaan na makatakas si Ifrit. Matapos lahat, matagal nang naghihintay ang hari na lumabas ito, ang buong taon. Sa parehong oras, unti-unting ipinaliwanag ni Bella. Mula nang mamatay ang prinsipe, buong pagsisikap na hinanap ng hari si Ifrit, ngunit hindi lalabas si Ifrit ng mag-isa. Marahil ito na ang huling pagkakataon ng hari. Sa totoo lang, nahihirapan akong magtiwala sa'yo, isang estranghero. Pero sigurado akong may dahilan si haring nagtiwala sa'yo para dito. Bilang isang kabalyero ng Diyard Kingdom, nakikiusap ako na iligtas mo ang kanyang kabanalan. Sa susunod na segundo, lalabas ang abiso ng misyon. Pansamantalang misyon, iligtas ang hari. Paglalarawan ng ranggong S. Si Barod, ang hari ng mga espada, ay nakulong sa pugad ng apoy na dragon. Gumawa ng isang espada na sapat ang lakas upang mailigtas siya. Hindi ko akalain na nakaranas si Barod ng ganito. Naaalala nito kay Hyunso ang isang eksena mula sa nakaraan. Pagkatapos ay mahigpit niyang kinakagat ang kanyang kamao. Ibibigay ko ang lahat ng kaya ko. Sa susunod na segundo, buong pusong nagsimula si Hyunso sa paghuhulma. Sinasabi nila na ang mataas na temperatura sa pugad ni Ifrit ay kayang tunawin ng mga dekalidad na armas. Kaya kailangan kong gumawa ng espada na hihigit sa dekalidad na pinakamahusay at kailangang magtuon ako sa pag-aaral ng katangian ng yelo. Lumalalim ang iyong pag-unawa sa isang siglong lamig na bakal. Na-activate ang kaluluwa ng Diyos ng Panday. Ang iyong passion, determinasyon, at pakikiramay ay ganap na sumisid sa iyo sa isang estado ng nakatuong konsentrasyon. Ginagawa ang unang alamat na dakilang espada ni Hyun. Nagbabago ang eksena. Nagmamadaling pumasok si Bella sa pabrika ng espada ng may kabahala. Handa na ang armas, syempre. Sige, samahan natin siyang iligtas si Haring Barod. Matapos pumasok ang hari ng espada sa lungga ng dragon ng apoy, sa sumunod na segundo ay pinukol niya si Ifrit ng kanyang espada. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Sa gitna ng mga kidlat ng espada, biglang naputol ang katawan ni Ifrit. Ngunit sa loob lang ng isang saglit, agad na nagpagaling si Ifrit sa sugat. Biglang pinukol nito si Barod, pinilit siyang umatras ng ilang metro sa lugar. Kasabay nito, biglang bumalat ang apoy sa kanyang espada. Sa isang kisap mata, natunaw ang basag na espada sa apoy. Kaagad pagkatapos, ginamit ni Ifrit ang apoy upang lubusang palibutan si Barod. Sana'y nagkamali na ako sa huli. Sa gitna ng kanyang mahinahong pagtanggap sa kamatayan, isang mahabang espada ang hamarang sa atake ng Ifrit para sa kanya. Pagkatapos ay niyayelo ng yelo ang mga nakapaligid na apoy. Lumalabas na dumating si Hyunso sa tamang oras. Sa sandaling ito, sumisigaw si Bella kay Barod. Haring, gamitin mo agad ang espada na yon. Nang marinig ito, agad na kinuha ni Barod ang mahabang espada. Espada ni Hyun na gawa sa espesyal na material, legendary na antas. Pinalakas na tibay at lamig na pinsala na may nakamamatay na kapangyarihan laban sa mga nilalang na apoy. Aktibong kasanayan, Frost Flower. Ang unang legendaryong tibak na likha lamang para kay Haring Barod. Mangyaring gamitin mo ito hanggang sa iyong puso. Sa sumunod na sandali, ginamit ni Barod ang aktibong kasanayan na Frost Flower. Maraming piraso ng yelong tumusok ng diretso kay Ifrit. Hindi pa tapos ito, mabilis na umatras si Barod sa likod nito, saka pinakawalan ng buong lakas na suntok, pinutol ang Ifrit sa gitna. Sa pamamagitan nito, tuluyang natalo ni Barod ang boss sa kuweba ng apoy na dragon. Sa sandaling ito, biglang sumabog ang matinding apoy mula sa katawan ni Ifrit. Anong nangyayari? May ilang halimaw na kinakain ng sariling pagkawasak bago mamatay, ngunit nananatiling hindi kumikibo si Barod sa tabi nila. Nakita ito ni Bella agad na pinaalalahanan si Barod. Your Majesty, pakiusap lumabas ka na. Delikado dyan, manatili ka dyan at maghintay. Utos ito, gusto kong tapusin dito. Naguguluhan si Bella. Bilang isang kawal, kailangan niyang sumunod sa mga utos. Pero hindi niya maaaring panoorin na tahakin ng kanyang mahal na hari ang kanyang kamatayan. Sa sandaling ito, humakbang si Hyansu pasulong. Aalisin ko ang kanyang kamahalan pabalik. Pagkatapos ay gumamit si Hyansu ng banal na emergency crafting upang lumikha ng armor na hindi masusunog. Mabuti ka lang ba, Your Majesty? Lalaki, bumalik ka na.
Natapos mo na ang iyong tungkulin. Pero sinasabi ni Hyanso na hindi niya magagawa iyon dahil ang kanyang tungkulin ay i-escort pabalik ang kanyang mahal na hari. Hindi ako uuwi. Namatay ang anak ko dahil sa akin. Paano ako magpapatuloy na mabuhay? Nang marinig ito, nagulat si Hyanso. Sa tingin mo ba magiging masaya siya tungkol dito? Hindi mo talaga naiintindihan. Hindi mo naiintindihan ang nararamdaman ko. Walang nakakaalam ng sakit ng pagkawala ng aking anak. Dahan-dahan sabi ni Hyanso, tama ka, hindi ko maintindihan ang sakit ng pagkawala ng anak. Pero halos nawala ko na rin ng isang mahal sa buhay. Natutulog ang aking ama sa koma. Araw-araw akong nananalangin na magising siya. Pero nagpapasalamat ako na buhay pa ang aking ama. Naniniwala ako na ganoon din ang iniisip ng iyong anak. Kaya ngayon, pakawalan mo na ang pasanin sa puso mo. Sa pamamagitan nito, tuluyang nalutas ang internal na labanan ni Haring Espada Barod. Gusto mo bang maging isang amang ikararangal ng iyong anak? Tama ka. Hindi ako makakamit na maging isang ama na ikahihiya niya. Sama-sama tayong umuwi. Babalik din ako agad pagkatapos mailigtas ang hari ng espada. Pagkatapos, nawala ng malay ang Sword King dahil sa ubos na stamina. Kasabay nito, dahil sa sapilitang pag-log out, bumaba ang antas ni Hyanso ng isa. Hyanso iiyak ng isang luha. Magpapatuloy ako, ama. Lumilipat ang eksena. Makalipas ang 3 araw mula nang mawalan siya ng malay, sa wakas ay nagising si Haring Espada Barod. At pag-aising niya, ang unang ginawa ay tawagan si Hyanso matapos magbati. Nagsimula silang mag-usap. Tinawag kita dahil may nais akong itanong. Alam ko na ang mga dayuhan ay mga nilalang na hindi pwedeng mamatay. Iyan ang batas ng pag-iral sa mundong ito. Pero hindi ako natatakot mamatay. Gusto kong malaman kung bakit mo nilagay ang buhay mo sa panganib para iligtas ako. May 2 dahilan. Una, sana'y mabuhay ang iyong kamahalan na dalhin ng painang ito tulad ko. Pangalawa, naniniwala ako na pagbibigyan kanya ng isang mapagbigay na gantimpala. Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si Barod. Ganito katapang na salita. Tama ka. Plano ko ng gantimpalaan ka kahit kailan. Ito ang halaga ng espada na iyong ginawa. Sa susunod na segundo, nanigas si Hyanso sa lugar. Ang gantimpala ay 1,000,000 na gintong barya. Dahan-dahan sabi ni Barod, niligtas mo ang buhay ko. Sulit ang presyong ito. Sisikapin kong mabuhay. Kapag nakilala ko si Ben sa langit balang araw, hindi na ako mahihiya sa harap niya. Sana ganun din ang maramdaman mo. Muling gising ang iyong ama balang araw. Pero maaari ba kitang tanungin ng isang bagay? Pwede ka bang maglaan ng oras na bumisita sa akin? Gusto kong marinig ang tungkol sa iyong paglalakbay at sa mga taong makikilala mo. Siyempre. Agad na pumayag si Hyanso. Gusto ko rin marinig ang tungkol sa nakaraan ng iyong kagalingan. Naniniwala akong mamamangha ako. Nagtataka ako kung handa kang maging kaibigan ko. Umabot na sa pinakamataas na antas ang pagiging malapit kay Barod. Malapit nang bumaba ang proteksyon ng mga kaibigan. Siyempre, ikinagagalak ko. Kaya bilang paggunita sa sandaling ito, nagpa siya ang hari ng espada na turuan si Hyanso ng sining ng espada. Nang marinig ito, nabigla si General ng Kabalyero Benson sa kanilang tabi. Muli mo na namang ituturo ang espada sa isang dayuhan. Di nagtagal, si Rod ay naitalaga bilang tagapagmana ng iyong kamahalan at nagsanay sa espada, hindi ba? Upang makuha ang sertipikasyon sa espada mula sa iyong kamahalan, kailangan niyang taglayin ang angkop na kwalifikasyon. Magtiwala ka lang. Hindi ko rin binibigay ang ganitong karangalan ng basta-basta. Lumilitaw ang isang abiso. Gawain na may S-grade. Kasiningan ng Sword King. Para matutunan ang kasanayan sa espada, kailangan mong tamaan ng komandante ng 3 beses o higit pa ng matagumpay. Ang kabiguan ay bababa sa pag-ibig ni Barod, ang hari ng espada. Susubukan ka ni Benson kung karapat-dapat ka. Sa 2 araw na pahinga na ibinigay ni Barod kay Hyanso, nabayaran niya ang mga gastusin sa ospital ng kanyang ama. Pagkatapos, nakahanap siya ng bagong tirahan. Sa wakas ay nagpasalamat siya sa landlady. Nagbago ang eksena. Inimbitahan niya si Ji-hoon na kumain ng barbecue ng magkasama pagkatapos ay nagbigay ng regalo. Ito ang pinakakilalang sapatos sa bansa. Para pasalamatan si Ji-hoon. Sa huli, kung wala ang kanyang tulong, hindi makakapasok si Hyanso sa mundo ni Ares. Ilang sandali pa, nagsimula na ang labanan. Kunin mo na ang iyong sandata, Hyanso. Hindi kita bibitawan ng madali dahil lang kaibigan mo siya. Pagkatapos ay kumuha si Hyanso ng isang bato mula sa kanyang bulsa. Siyempre, ganoon din dito. Sa susunod na segundo, sumabog ang bato ng isang nakasisilaw na liwanag at naging isang mahabang espada sa kamay ni Hyanso. Akala ko may mangyayari. Hindi naman ito isang karaniwang espada lang, sabi niya habang umatake kay Hyanso. Sa isang galaw lang, nagsisimula ng mabasag ang longsword ni Hyanso. Paano mo nagawang gawing ganito kalambot na espada? Habang sumasabog ang longsword sa isang malakas na ingay, maraming pira-piraso ang tinamaan si Benson ng diretso. 3 beses lang naman kitang kailangang tamaan, di ba? Ngayon ay nakatama na ako sa iyo ng 59 na beses. Hindi ba ito lumalabag sa mga patakaran? Ito ang isang paraan na hindi ko inakalang gagawin. Hyanso, ano ba talaga ang iyong tunay na pagkakakilanlan? Ako ang Diyos ng Panday. Nang marinig ito, agad na naging masugid na tagahanga si Benson. Pakiingatan mo ang kasanayang ito. Mabilis ang 2 linggo. Sa loob ng 2 linggong ito, malaki ang pagbuti ng pangunahing kasanayan ni Hyanso sa espada.
Dahil sa kanyang mababang antas, natutunan niya lamang ang unang 3 kabanata. Sabi ng Hari ng Espada na kapag tumaas na ang kanyang antas, ituturo niya ang mga susunod na aralin sa espada. Makalipas ang ilang sandali, nilapitan ni Hyansu ang Hari ng Espada na may isang kahilingan. Kailangan niya ang Centennial Cold Iron na ginamit noon sa paggawa ng espada na iyon, pero sinasabi ng Hari ng Espada na iyon na ang huli ng piraso. Nung marinig niya ito, nanigas si Hyansu sa lugar. Nabigo ang aking plano. Pinapalakas niya ang Hari ng Espada na huwag mawalan ng pag-asa dahil maaari namang kunin ang Centennial Cold Iron mula sa mga minahan. Bakit hindi mo subukan mismo, Bella? Sumama ka kay Hyansu. Magiging magandang karanasan din ito para sa iyo. Naiintindihan ko. Susunod ako sa iyong utos. Sa kabilang banda, kumakalat ang balita tungkol sa paghahari ng Hari ng Espada sa kuweba ng apoy na dragon sa buong network. Mapapansin ng mga mapagmasid ang espada. Ang espada na ginamit ng Hari ng Espada ay may nakaukit na Hyan. Sa loob ng ilang sandali, muling sumikat ng mabilis si Hyan bilang isang panday. Maraming manlalaro ang nagsimula siyang sundan. Ito ang nagdudulot kay Hyansu ng matinding pressure. Dahil sa pahayag ng Hari ng Espada, tumaas ang kanyang bilang ng tagasunod sa 310,000. Lahat ay labis na interesado kay Hyan, ngunit nararamdaman pa rin niyang kailangan niyang maging mas maingat dahil marami pa siyang kailangang gawin. Bago siya pumunta sa minahan, nagpadala siya ng mensahe kay Kung Haxo. Hinahanap ni Haxo ang talumpati tungkol sa tagumpay ng Hari ng Espada sa pagkuha sa pugad ng apoy na dragon. Dahil sa kanyang profesional na paghahanap, nakapasok na siya ng maraming beses sa pugad ng apoy na dragon, ngunit lahat ng kanyang kagamitan ay natunaw. Kahit may pera, walang paraan para malutas ang kritikal na kahinaan na ito. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Hyansu. Kumusta boss, nais kong tuparin ang aking dating pangako sa iyo. Nagpapadala si Hyansu ng text kay Kang Haxo. Sa oras na iyon, naalala niya na nangako si Hyansu na gagawa ng armas para sa kanya. Mayroon bang pagbabago sa armas na iyong hiningi? Balak kong gawin ito at ipadala. Nang makita ito, naging interesado si Haxo. Wala namang pagbabago. Pero Hyansu, anong level mo? Ang antas ko ay 50. Nang marinig ito, nanigas siya sa lugar. Bagamat medyo mababa ang antas ni Hyansu, may ilang pag-asa pa rin siya sa kanya. Pagkatapos ay tumitig siya sa Hari ng Espada sa screen, nakalutang sa pag-iisip. Dapat ko rin bang subukang hanapin si Hyan, ang panday, pero narinig ko na ayaw niyang tumanggap ng mga utos. Pero sa ngayon, parang wala nang ibang paraan. Kaya susubukan ko na lang. Nagbabago ang eksena. Dumating si Hyansu sa Frost Mine. Bilang unang manlalaro na pumasok sa minahan, doble ang karanasan na makukuha sa loob ng 1 linggo. Ang galing. Doble rin ang karanasan. Bella, nakapunta ka na dito dati. Hindi, first time ko rin dito. Sa pagkakataong ito, pinigil sila ng isang manggagawa sa tabi nila. Paano ka lang makakapasok dito ng basta-basta? Agad na inilabas ni Bella ang isang permit. Nakuha na namin ang pahintulot ng hari. Naiintindihan ko. Kumusta? Ako si Danya, isang manero. Isa akong panday. Masaya akong makilala kayo pareho, ngunit may limitasyon ang minahan. Gayunpaman, ang ama ko ang tagapangasiwa ng minahan. Dadalhin na kita sa kanya ngayon. Napansin ni Hyansu ang isang pasukan ng kuweba na may harang sa tabi nito. Lahat ba ng monsters nasa loob? Tama nga. Kahanga-hanga, hindi ba? Sinasabi nila na puno ng mga halimaw ang minahan, ngunit 100 taon na ang nakalipas, isang mangkukulam ang nagsara sa kanila sa minahang ito. Napansin ni Hyansu na may Centennial Cold Iron pala ang mga halimaw na iyon. Tama, kung masyadong mapagsamantala, magdurusa ka ng husto. Sa loob ng barrier ay kanilang teritoryo, madaling pasukin, mahirap lumabas. Pero ikinalulungkot din namin ito. Sa huli, maraming mineral ang minahan. Ilang sandali ang lumipas, dinala ni Danya ang dalawa upang hanapin ang kanyang ama, pagkatapos ay bumalik at umalis. Ngunit sa totoo lang, nakatago siya sa paligid at nakikinig dahil interesado siyang malaman kung bakit biglang pumunta dito ang mga estranghero. Sa parehong oras, ipinakikilala ni Hyansu si Bella kay tagapangasiwa Craig. Isang dayuhan, kaya ano ang punta mo dito? Naghahanap ako ng Centennial Cold Iron o mas magandang kalidad pa ng mineral. Mas maganda pang mineral kaysa dito. Bagamat meron naman ang ganitong uri ng mina, ayaw sabihin ni Craig kay Hyansu, lalo na sa isang sikim na dayuhan. Kung kumalat ang balita na may ganitong klase ng mina, tiyak na magugulo ang lugar na ito. Gayunpaman, dahil nakuha ng dayuhang ito ang pahintulot ng hari, kailangan kong humanap ng paraan para mapaalis sila. Nagtatrabaho ka na ba sa pagmimina dati? Hyansu says he has not. Isang karaniwang minero ay kumukuha ng 3 uri ng mineral araw-araw. Kung mapapakinabangan mo ang 40 uri ng mineral sa loob ng 1 linggo, sasabihin ko sa iyo ang alam ko. Sa sandaling ito, tumanggap si Hyansu ng isang misyon. Kolektahin ang 40 uri ng mineral sa loob ng 1 linggo. Antas ng misyon, antas 1. Nag-iiba-iba ang dami depende sa uri. Parusa sa kabiguan, hindi makakakuha ng mineral na lampas sa sentenyal na malamig na bakal. Paglalarawan, patunayan ang iyong kakayahan bilang minero sa pamamagitan ng pagkuha ng 40 o higit pang uri ng mineral. Kaya tatanggapin mo ba ang alok ko? Oo. Paano kung lumampas ang bilang ko sa 40? Imposible iyon. Kung talagang gagawin mo ito, ako na ang magmimina ng ore para sa iyo. Kaya magkita tayo sa 1 linggo, curious si Bella. Hyansu, bakit ka nakipag-bet kay Craig? Kasi kung may ideya ako, ibig sabihin handa na lahat. Tiyak na makakakuha ako ng mas magandang kalidad na mina.
Isang linggo ang lumipas, sobrang naguguluhan si Craig. Dahil isang linggo nang hindi lumalabas si Hyan-soo sa minahan, ngayon dahan-daang lumalabas si Hyan-soo mula sa minahan. Dumating na ang napagkasunduang oras. Ipakita mo na ang iyong mga resulta. Sa sumunod na segundo, ibinubuhos ni Hyan-soo ang lahat ng mineral mula sa kanyang espasyong bulsa. Nagulat si Craig nang makita ito. Dito ay may 200 uri ng mineral. Anong sinabi mo? Ikaw ba ang alamat na Manero? Hindi, isa lang akong karaniwang panday. Ang Damascus pickaxe na espesyal na dinisenyo ni Hyan-soo para sa pagputol ng bato, isang pickaxe na hango sa isang Damascus sword. Kapag hindi ginagamit, maaari itong magbago sa isang espada. Sa pagkakataong ito, unti-unting sabi ni Craig, naiintindihan ko na nagawa mo ang gawain gamit ang paraan ng isang panday. Humihingi ako ng paumanhin sa aking dating pag-uugali at iniimbitahan kitang sumama sa akin sa hapunan. Siyempre, lubos akong nagpapasalamat. Pero maaari ko bang imbitahan si Bella rin? Walang problema. Nagbabago ang eksena, lahat ay curious. Totoo bang nakakuha ka ng 200 uri ng mineral? Siyempre. Ilang cold iron ang iyong mina? Mga 20, siguro. Nang marinig ito, lahat ay nagulat. Naging sikat na ang iyong piko. Pwede ba naming makita ito? Siyempre. Agad na tinatawag ni Hyan-soo ang pickaxe. Ito ang Damascus pickaxe na espesyal na dinisenyo para sa pagmimina. Pinapataas nito ang kakayahan sa pagmimina ng 200% at maaari itong magbago bilang isang espada. Pagkatapos magbago, kaya pa rin itong putulin ang bato. Napaka-praktikal. Ganito na lang, natural na nakikisama si Hyan-soo sa malaking pamilyang ito. Nagbabago ang eksena. Tumuturo si Craig sa gilid. Dito manina ang millennial cold ice. Nang marinig ito, nanigas si Hyan-soo sa lugar. Pero hindi ba ito nakasara sa isang barrier? Tama ka. Pero narito talaga ang millennial cold ice. Sa dami ng mga halimaw, tiyak na hindi ito ligtas. Hindi iyon ang alalahanin ko. Kailangan mo nang harapin ito mag-isa. May lalabas na abiso sa unahan. Malapit nang magsimula ang isang bagong kwento. Ang barrier na itinakda ng Mage Baron ay nasira na noong 100 taon. Nawala na ang barrier ng Baron. Biglang sumabog ang mga halimaw na nakulong ng 1 siglo. Sa 3 minuto, mabibiyak na ang barrier. Agad na sinabihan ni Hyan-soo ang lahat na mag-evacuate agad. Malapit nang bumagsak ang barrier. Pero agad na umalis ang mga manggagawa. Imposible ito. Matagal nang maayos ang barahang ito sa loob ng 100 taon. Sa susunod na segundo, sumiklab ang marahas na pagyanig. Diyos ko, bumagsak ang minahan 16. Lahat magmadaling lumikas. Lahat, umalis na. Malapit nang lumitaw ang mga halimaw. Pero sinasabi ni Craig na na-activate na ang mga hakbang sa proteksyon ng minahan. Kailangan nilang iligtas ang mga nakulong sa minahan bago mag-evacuate. Batay sa mga parameter ng misyon, lalabas ang mga halimaw anumang sandali ngayon. Anong dapat kong gawin? Bagong misyon. Pigilan ang pagkamatay ng mga Manero. Ilang Manero ang nasa loob? 76 na nakaligtas. Nag-iiba ang gantimpala depende sa bilang ng nakaligtas. Putang ina, ginagamit ang bilang ng tao para sukatin ang pamantayan ng gantimpala, hindi ba buhay din ang mga tao ng Ares? Sa susunod na segundo, hinugot ni Hyan-soo ang kanyang mahabang espada. Bella, kung may mga monsters na makakatakas, pakialaga na sila. Kami mga Outlander hindi namamatay. Mananatili ako sa shaft para harangin ang mga monster. Habang nawawala ang harang, walang bilang ng mga halimaw ang sumugod palabas ng butas. Kaya ko bang harapin ang mga ito, sa Damascus na espada lang, imposibleng mangyari iyon. Kailangan ko ng bagong armas. Gamit ang mas maraming mineral sa pamamagitan ng emergency crafting. Ang paggamit ng paulit-ulit ng kasanayang ito ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang resulta. Sa susunod na segundo, ginamit ni Hyan-soo ang emergency crafting. Naglilikha ng isang malaking espada na gawa sa malamig na bakal. Sa isang malakas na pagsabog, biglang lumitaw ang napakaraming mga monster sa harap niya. Walang pag-aatubili, tinatamaan ni Hyan-soo ang mga monster gamit ang kanyang espada. Hanggat nandito ako, walang isang monster ang makakalusot. Gamit ni Hyan-soo ang aktibong kasanayan na Frost Storm. Sa isang iglap, walang hanggang mga spike ng yelo ang tumusok sa dibdib ng halimaw. Pagkatapos, unti-unting nawawala ang malaking espada na gawa sa malamig na bakal. Mukhang epektibo ang mga sandatang gawa sa dekalidad na materyales, ngunit marami pang mga monster sa minahan. Nais kong malaman kung kumusta na ang mga Manero. Yung mga Manero ay desperadong nagsusumikap na iligtas ang mga bihirang mineral. Para kay Hyan-soo, hindi sila ordinaryong NPCs, kundi mga taong nagsasakripisyo para sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya't determinado siyang protektahan sila. Kaya nililinlang niya ang mga halimaw papunta sa isang walang tao na kuweba. Agad niyang inilabas ang Damascus na espada at nakipaglaban sa kanila. Sa gitna ng sunod-sunod na saksak ng espada, tuluyang nawasak ang lahat ng mga halimaw sa harap niya. Sa sandaling ito, isang halimaw ang nagtangkang sumugod ng palihim. Ngunit pinutol ni Hyan-soo ito sa isang hampas ng espada. Pagkatapos ay mariing sumugod ng isa pang atake, pinapatay ito agad. Sa harap ng pag-atake ng maraming halimaw, kalmado na isinasagawa ni Hyan-soo ang espada ng hari. Sa isang galaw lang, nahati sa kalahati ang mga kalabang halimaw sa paligid. Ang atake ng dambuhalang espada ay may dagdag na 100% na pinsala. Ang mga melee na atake ay nagdudulot ng dagdag na 140% na pinsala. Mas makapangyarihan ang kasanayang ito kaysa sa inaasahan. Di nagtagal, bumagsak si Hyan-soo na pagod sa lupa.
Natapos mo na ito. Lahat ng 76 na Menero ay nakaligtas. Natapos ang bagong kabanata ng may kahangahangang tagumpay. Sa pagtuturo kay tagapangasiwa ng mina na si Craig, maaari kang makatanggap ng mas mataas na gantimpala. Biglang nakaisip si Hyanso ng isang magandang ideya. Sa kabila, ligtas na nakatakas ang lahat. Doon lang nila napagtanto na hindi pa nakalabas si Hyanso, kaya't nagbuo sila ng isang grupo para hanapin ang mina. Di nagtagal, natagpuan nila si Hyanso na nakahandusay sa gilid. Sa kabutihang palad, mayroon pa rin siyang pulso. Wala namang seryoso. Sa sandaling ito, niyayakap ni Hyanso si Bella. Sandali lang, kahit na napakahirap ng laban, sa kabutihang palad, Naples natin ang mga halimaw. Kumusta na kayong lahat? Umalis na si Craig. Ang tanging inaalala lang namin ay makaligtas at nakalimutan ka namin. Huwag kang mag-alala. Pamilya tayo, di ba? Pakiramdam ni Craig ay labis na nakakaramdam ng pagkakasala. Hindi ko kailanman makakalimutan ang iyong kabutihan. At si Bella sa kanilang tabi ay naguguluhan. Anong ginagawa ng lalaking ito? Habang unti-unting inaalalayan ng lahat si Hyanso palabas, nakakamit niya ang isang espesyal na tagumpay na nagdudulot ng walang hanggang pasasalamat mula sa bawat Menero. Tunay nga, kamangha-mangha ang planong ito. Binibigyan ni Hyanso si Bella ng thumbs up. Asahan na, nagkukunwari lang pala itong lalaki.